Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3901 Reunion. Ang buntong hininga ni Emperor Yan, ngunit ito rin ang taos-pusong mga salita na gustong ipahayag ng mga Diyos sa kaharian. Sa sandaling ito, naghintay sila ng napakatagal na inakala nilang hindi na nila ito sasalubungin. Buti na lang at hindi sila sumuko. Ikaw bata, anong ginawa mo? Naging matagumpay ang pagbubukas ng langit. Hinawakan ni Chiyu ang leeg ni Ye Fan at nagtatakang nagtanong. Kung ikukumpara sa ugali ng mga nauna at ng nakababatang henerasyon, nagkakasundo silang dalawa ngayon, mas parang malapit na magkakaibigan. Ang pagtaas ng lakas ay nag-iba din sa katayuan ni Ye Fan sa mga puso ni Chiyu at ng iba pa. Medyo umubo si Ye Fan dahil sa pagkakasikal, hayaan mo muna ako, ano ang sasabihin ko kapag patay na ako? Sinasamantala ng barbarian na ito ang pagkakataong maghiganti, sinamantala mo ang kanyang pagkakataon upang magpakitang gilas, udyok ni Ji Xuanyuan. GZZ, ikaw ba ang may tiyan ng manok? Chiyu was disdainful. Okay, stop arguing a few words, most of the credit goes to the sword god, bakit ka nakikipagtalo dito? Napabuntong hininga si Xuanuf at umiling. Senyor, bitawan mo muna si Kuya Ye Fan, hingal na talaga siya. Si Shilanyu at ang iba pang mga batang babae ay tumakbo at sinabing may pagkabalisa. Nirerespeto ni Chiyu ang mga babae at tahimik na binitawan si Ye Fan. Kaagad na nagbigay ng maikling pangkalahatang ideya si Ye Fan tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan, walang dapat pag-usapan dahil ang proseso ng pag-unawa sa misteryo ng pagbubukas ng langit ay ganap na imposibleng magsalita. Kailangan lang malaman ng lahat na ang kapangyarihang magbukas ng langit ay nasa puso ng lahat ng nilalang sa araw, at sapat na iyon. Gayunpaman, ang buong proseso ng turnaround, na tila simple, ay nagpasindik sa lahat ng mga Diyos at hayop sa mundo. Ang mga taong may sapat na mataas na kaharian lamang ang makakaunawa kung gaano ito kahirap. No wonder. Ang Demon Dragon Sovereign ay pinapaboran ang Sword God. Ito ay isang simple at madaling maunawaan na katotohanan na walang nag-iisip sa akin. Hindi madali, ngunit ito ang pinakamahirap, dahil para pamunuan ang lahat ng nilalang sa mundo, dapat una sa lahat ay maniwala ka sa iyo. Mga ordinaryong emperador, natatakot ako na napakahirap kumbonsihin ang lahat ng tribo. Sword God this along the way, dapat hinahangaan ito ng lahat ng lahi, at binago ang pananaw nila sa sangkatauhan, para makamit nila ang tagumpay na ito. Ilang nakatatandang dragon ng Shenlong clan ang bumantong hininga ng may damdamin. Oo, sa katunayan, ang mga tao ang higit na nakakaalam sa kanilang mga puso, kung sino ang mabuti sa kanila at kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Ipinagmamalaki ng ilang tao ang kanilang sarili sa pagiging emperador ng sangkatauhan at namumuhay ayon sa kanilang tiwala, ngunit malayo ito sa pagiging kinikilalang emperador sa puso ng lahat ng lahi, sabi ni Ji. Tumango si Xuanyuan. Natural sa ating nakababatang kapatid na magkagusto sa isang tao, tuwang-tuwa rin si Ziguang at iba pang mga taga-Ziguang. Si Ling Yue, Feng Qinglan at iba pang kababaihan ay lahat ay may pulang mata. Magagawa ni Ye Fan na ang lahat ng nilalang ng lahat ng lahi ay nasa puso nila, at handa siyang kunin ang taong may hawak ng espada mula sa impyerno bilang kanyang paniniwala. Mula sa lupa, hanggang sa baha, hanggang kay Taishi Kyusho, at maging sa buong watay, ang kanyang espada ay palaging iniindayog para sa proteksyon. Nakaranas din si Ye Fan ng sakit, pagkalito, pagdududa, at malapit ng sumuko. Ngunit sa wakas ay nakaligtas siya sa hakbang-hakbang, at mayroon siya ngayon. Gaano kahirap, ang mga tao sa paligid mo lang ang nakakaalam. Medyo nahiya si Ye Fan nang marinig niya ang papuri mula sa lahat ng partido. Kung wala si Master Lu, Kuya Zizai, at kayong lahat, hindi ako makakapit kay Kai Tian. Iyan ang katotohanan. Huwag kang magpakumbaba, pinandilatan siya ni Xiao Ziner, mukhang lahat ng nabubuhay na nilalang ay nagligtas sa iyo, ngunit hindi ka mapapalitan, kung wala ka, ang lahat ay matagal nang natapos. Bihirang magsalita si Sister Ziner, makitid na sabi ni Xuanov. Namula si Xiao Ziner at nagpaut ng galit. Anong ibig mong sabihin? Haha, kapatid na lalaki at kapatid na babae Ziner, ito ay isang papuri. Tama ka, mula ngayon, ang Sword God ay magiging Sword God ng Fifth Tai, at ang Emperor ng Fifth Tai. Matigas na sabi ni Zhao Zuan. Ang mga Diyos at ang mga hayop ng lahat ng lahi ay tumango ng sunod-sunod, at wala nang anumang pagdududa. Binuksan ang langit upang iligtas ang 5 Tai, ang ganitong uri ng merito ay hindi masusukat. Ngayong ganap na natalo ang hukbo ng Underworld, at patay na rin sina Caesar at Dawn, dapat ba nating ipagpatuloy ang paghabol at pagpatay, o hayaan silang mag-isa? Tumingin si Guang Chengze kay Ye Fan, Sword God, please make your mind, maghihintay ako. Sundin ang utos. Ako. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, bagamat lubos siyang kumpiyansa sa mga tuntunin ng lakas, ang mga taong ito ay pawang mga nakatatanda. Brother Ye, huwag kang maging magalang, lahat ay maglilingkod sa iyo, huwag mong pababayaan ang lahat, nakangiting sabi ni Ji Xuanyuan. Saglit na natigilan si Ye Fan, naramdaman ang taos-pusong tingin mula sa lahat, hindi na nagpapakumbaba, at tumango ng nakangiti. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Ye Fan, ang mga lumang Diyos ay walang kapangyarihan na bumalik sa langit.
Dahil ang demonyong dragon at ang mga hayop ay sumuko sa simula, ang hukbo ng underworld ay walang banta. Kailangan na kumuha ng higit pang mga panganib at sakripisyo. Tulad ng kasabihan, ang mahihirap ay hindi humahabol, ang pinakakagyat na gawain ay ang muling itayo ang tinubuang bayan sa mundo, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang maibalik ang ayos ng muling pagkakatawang tao ng 5 days. Kung tutuusin, ang layunin ng ating labanan ay upang magpatuloy ang mundong ito, at hindi ito para sa pagpatay. Kapag ang narinig ito ng mga Diyos, sumang-ayon silang lahat. Sword God, sa palagay mo ba ay may paraan para muling hubugin ang 6 na daan ng reincarnation? Tanong ni Elder Yi Qinglong. Kung hindi mo ito susubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Kahit na hindi ito ang muling pagkakatawang tao ng 6 na kaharian, maaari kang mag-isip ng iba pang mga paraan upang patatagin ang 2 kaharian ng Yin at Yang, sabi ni Ye Fan. Bago siya matapos magsalita, bigla niyang nakita ang isang maliwanag, asul na gintong liwanag na puno ng sigla na nagniningning mula sa likuran ng karamihan. Ito ay isang nakasisilaw na sinag ng liwanag na sumabog mula sa sky-spreading ring. Iyan ay World 3. Naramdaman ng pinagmulan ng kapangyarihang ito, ang lahat ay tumingin sa pagkabigla at pag-asa. Nang hindi naghihintay na isipin ito ng lahat, mabilis na nagugat ang isang gintong saplang sa bundok sa Mero. Ilang matangkad na gintong pamalo ang umikot at umikot na kasing bilis ng kidlat, at bumulusok ng malalim sa madilim na lupa ng Mingquan. Kasabay nito, ang pangunahing poste ng World 3 ay lumalaki na parang baliw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Tila ang tuloy-tuloy na daloy ng madilim na enerhiya ay naging mga sustansya ng World 3, sa gayon ay pinabilis ang paglaki. Ang korona ng World 3 ay patuloy na bumabagsak sa mga layer ng Juyuan. Lumalago sa lahat ng paraan, hanggang sa Juyuan hanggang sa lahat. Biglang natuklasan ng mga Diyos na ang puno ng mundo na ito ay hindi lamang sumisipsip ng lahat ng uri ng madilim na enerhiya, kundi pati na rin ang hindi mabilang na mga kaluluwa sa ilalim ng mundo. Ang mga kaluluwang ito, sa pamamagitan ng World 3, ay nagsimulang umalis sa Mingquan at dinala sa itaas na mga layer. Maaaring. Ang puno ng mundo na ito ay maaaring kumpletuhin ang reincarnation. Hindi pwede. Mali, ang World 3 ang pinagmumulan ng buhay, ang kaharian ng lumikha, at kung ano ang magagawa ng Master ng Hongmeng, natural na magagawa ito ng World 3. Ngunit ang mundong ito dahil ang puno ay may ganoong kakayahan, bakit ito ay ayaw? Gumawa ng aksyon sa unang lugar. Ang lumikha ay likas na may sariling logika, paano ko ito madaling mauunawaan? Bagamat medyo nalilito ang mga Diyos, mas masaya sila. Ang kaligayahang ito ay biglang dumating. Haha, mukhang maraming mukha ang Sword God, at tutulungan ka ng World 3, masayang sabi ni Zhao Zuan. Ngumiti si Ye Fan, ngunit malamang nahulaan niya sa kanyang puso kung bakit pinili ng World 3 na ipakita ang lakas nito sa oras na ito. Nakita niya ang kalungkutan at kawalan ng magawa ng World 3 para sa kasaysayan ng pag-unlad ng buhay. Bago ang pagbubukas ng langit sa pagkakataong ito, maaaring nag-alinlangan din ang World 3 kung kailangan pang magpatuloy ang sibilisasyong ito, kaya naghihintay ng sagot. Ngayon, ang lahat ng nilalang sa kaharian ay umaasa sa kanilang sariling lakas upang ilipat ang puno ng mundo, kaya handa itong muling hubugin ang reincarnation. Salamat, Lord Shu. Taos-pusong sabi ni Ye Fan. Anak, ang World 3 ay handang magpakita ng sarili, bakit hindi mo ito binaygo? Si Emperor Yan, na nakahiga sa lupa, ay tumayo at sinabi. Nahiya si Ye Fan sa sinabi niya, kaya lumingon siya para tingnan ang mga babae sa tabi niya, at inabot niya ito para yakapin sila isa-isa. Ang mga mata ni Du Yuner ay puno ng paghanga at pagmamalaki, tinitingnan ng lalaki ng buong pagmamahal, ngunit lihim niyang sinabi sa kanyang puso, si Din Li ay dapat na labis na ipagmalaki sa espiritu ng langit. Sinong mag-aakala na ang isang ulila na inampun ng isang ampunan ay unti-unting nagiging mito ng pagliligtas sa sibilisasyon ng 5 Tai? Sa sandaling ito, lumipad pabalik si Yan Tianjia sa harap ni Ye Fan, kumislap ang isang kislap ng liwanag, at bumalik ito sa orihinal nitong estado. Walang alinlangan, para sa World 3, hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap upang bumuo ng isang reincarnation system, at ang mundo sa Yantian Ring ay hindi maaapektuhan. Isinuot muli ni Ye Fan ang Yantian Ring at hinaplos ito ng marahan. Okay, tumingin si Ye Fan sa mga babae, panahon na para bumalik tayo at muling makasama ang ating pamilya. Kabanata 3902 naiiling ang kanyang ulo. Para kay Ye Fan ngayon, hindi mahirap iwan muli ang Juyuan mula sa ilog ng kaguluhan. Hindi niya kailangang umasa sa kapangyarihan ni Emperor Yan para labanan ang kapangyarihan ng kaguluhan. Gayunpaman, nang bumalik si Ye Fan sa mundo sa pagkakataong ito, medyo kalmado ang kanyang puso, at nawala ang pagkaapurahan niya noon. Ngayon, walang Su Qingzhou sa pamilya. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagpaparamdam kay Ye Fan na hindi pamilyar. Isang sakuna sa mundo noon, kaya hindi na ako nagkaroon ng oras para pag-isipan ito ng husto. Ngayong kumalma na siya, mas lumakas at lumakas ang iniisip niya tungkol sa asawa. Hindi maiwasan ni Ye Fan na maalala na sa White Space, nakita niya si Su Qingzhou sa pavilion ng Xianshan. Hindi niya alam kung guni-guni niya ba iyon o talagang nasa misteryosong lugar si Su Qingzhou. Brother Ye Fan, nagtanong si Senior Zhao Zuan, gaano katagal bago makarating sa mundo? Sa Yantian Ring, Shilanyo ay tumulong sa pagkalat ng salita. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at sinabing, bakit, ilang panahon na silang naghintay, at hindi na sila makapaghintay ng ganoon katagal.
Hindi ba? Pagkatapos ng mahabang pagtitimpi sa Juyuan, mahirap na itong alisin, kaya bilasan mo. Ang sarap kainin at inumin. Sabihin mo sa kanila, sa loob ng isang araw. Okay. Napangiti si Ye Fan, nakikinig sa tono ni Lan Yu, lahat ng tao sa Yantianjia ay napakasaya. Sa pagkakataong ito pabalik sa araw, maraming mga Diyos mula sa Zesamen, Wapalas, at Yushu Palace ang humiling na bawiin sila. Tapos na ang mga bagay sa Underworld, maliban sa wala silang interes sa Underworld, at ang mga gustong tuklasin ng Underworld ay karaniwang ayaw manatili sa tigang na lupaing iyon. Gusto rin ng mga tao mula sa Zesamen na pabolaikan si Jian Zizai sa kanyang bayan, ang Dangwangji, kaya sumunod sila. Gayunpaman, mas gusto ni Chiyu, Ji Xuanyuan, at Emperor Yan na pumunta sa Underworld. Tapos nung pumunta sila sa Underworld dati, dulo lang ng iceberg ang nakita nila. Bilang isang mundo na kasing laki ng mundo, gusto nilang malaman ang higit pa tungkol dito. Para sa 3 taong ito, ang mundo ay hindi masyadong kaakit-akit, ngunit ang Underworld ay mas mahirap. Bukod dito, ang paghiling kay Ye Fan na ilabas sila ay palaging medyo mahirap sa psikolohikal, at mas sabik siyang makaalis sa Juyuan. Tungkol naman sa mga Divine Beast at Beast, bagamat medyo marami ang humiling na lumabas kasama si Ye Fan, hindi pumayag si Ye Fan. Kung ang mga malalaking tao ay lilito sa mundo, hindi may iwasang magdulot ito ng malaking kaguluhan, at ang buong mundo ay magulong. Higit pa rito, ang mga taong ito ay nananatili sa Juyuan, ito ay ang pagsasaayos ng Dragon Emperor, mga problema sa kasaysayan, ay nabibilang sa oo. Dagdag pa, ang mga mythical beast at ang mga mabangis na hayop ay may ilang hindi masyadong maluwalhating resume. Yaong mga hindi matatag sa kanilang paninindigan, na sumusuko, at yaong mga kumikislap sa labanan ay hindi talaga nakasuot ng isang pares ng pantalon at isang puso. Ngayong si Ye Fan ang Panginoon ng bahay, natural lang na matapang natanggihan sila. Gayunpaman, hindi pa rin sinira ni Ye Fan ang kanilang pag-asa, sinabi na kung may pagkakataon, tatalakayin niya ito sa Demon Dragon Emperor at pagkatapos ay isasaalang-alang ito. Ang mga banal na hayop at mabangis na hayop ng lahat ng lahi ay hindi nang ahas na yuzagan si Ye Fan, at sinabi nilang lahat na susundin nila ang kanilang mga tungkulin at pananatilihin ang katatagan ng Juyuan. Ang mga powerhouse sa Juyuan, alam na malayang makakarating at makakaalis si Ye Fan, mayroon ding pag-asa, at hindi nagmamadali. Makalipas ang isang araw, dumating muli si Ye Fan sa isang pamilyar na lugar. Malinaw niyang napagtanto na ang lugar na lalabasan ay ang Venom Pool ng Fairy Forest. Alinsunod sa prinsipyo na ang isa pang bagay ay mas masahol pa sa isang mas kaunting bagay, si Ye Fan ay hindi nag-abala na maghanap ng ibang paraan palabas, kaya siya ay bumukas gamit ang isang espada at lumipad palabas. Biglaan. Pagpasok pa lang niya sa nagyayelong malamig na pool, nakaramdam siya ng pressure na nagpapalpitate sa kanyang puso, at biglang dumating. Ang pagpaslang na intensyon na ipinahayag dito ay matigas ang talim. Ito ay Xinglong. Ang ganap na hindi pamilyar at malupit na Longwei ay halos katumbas ng green. Gayunpaman, mas mabangis, mas nangingibabaw. Hindi kaya'y may isang malakas na lalaki ng angkan ng dragon sa araw, nakahiga sa pagtambang upang magpakamatay. Ang pangkalahatang sitwasyon ng Yin at Yang ay napagpasyahan na, kung aling puwersa ang papatay sa kanya. Walang pakialam si Ye Fan. Para sa gayong kalaban, dapat siyang mag-concentrate ng buo at hindi magpapabaya. Tinatawag ang simulan ng oras gamit ang isang kamay, ang itim at gintong walang kapantay na layunin ng espada, tulad ng isang baliw na dragon na lumulutang sa langit, ay tumalsik mula sa tubig. Ang mapangwasak na sword intent version na ito ay direktang ginawang hindi mabata ang lihim na kaharian ng engkanto, at hindi mabilang na mga paghihigpit ang agad na nabasag. Boom! Ang kamandag na pool ay winasak sa lupa, at ang kahangahangang gubat ay nawasak ng layunin ng espada at naging alabok. Hinawakan ni Ye Fan ang espada sa magkabilang kamay at tumpak na hinusgahan ang posisyon ng pagbaril ng kalaban ng maaga. Ang isang malaking kamay na puno ng mga pattern ng dragon scale ay naging mga kuko ng dragon, at walang pag-aalinlangan, sumali ito sa talim ng espada ni Ye Fan sa maikling hukbo. Kunin gamit ang kamay. Nagulat si Ye Fan, naramdaman niyang minamaliit siya, at hindi siya nag-effort. Isang pagsabog ng panlabas na pagkawatak-watek, tulad ng umaalingaw-ngaw na mga alon ng galit, hayaan ang layunin ng espada na lumaganap sa libu-libong milya. Sa malayong mabituing kalangitan, ang layunin ng espada na ito ay makikita sa buong kalawakan. Pagkatapos ng espada, tumahimik ang lahat. Ang kabilang partido ay hindi nilayon na magpatuloy sa paggawa ng mga galaw. Mabilis na naglaho ang layuning pumatay. Sumimangot si Ye Fan. Bagamat siya ay mapagbantay sa kanyang puso, pakiramdam niya ay may mali. Nawala ang usok. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang hindi pamilyar na lalaking nakasuot ng itim na may tila ordinaryong hitsura, ngunit tila nagtatago ito ng walang katapusang kapangyarihan ng pagsabog. 9 Tribulations. Xinglong, naguluhan si Ye Fan. Senior Wumeng. Anong nangyayari? Biglang sumugod si Xiao Wang sa eksena sa oras na ito, at agad siyang nagpakita ng walang imik na ekspresyon, anuman ang kagalakan na makita si Ye Fan. Tito, bakit sa senior ka nagsimula? Walang pangalan. Lalong kakaiba ang pakiramdam ni Ye Fan nang marinig niya ang pangalan. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng kamay ni Ji Wumeng sa tumalsik na talim ng simula. Maraming mantsa ng dugo ang lumitaw sa mga braso, dibdib, at maging sa leeg at pisngi.
Ngayon pa lang ay maraming sugat ang natamo sa kanyang mga kamay at katawan dahil sa layunin ng espada ngunit sa isang iglap lang ay gumaling na ang karamihan. Ang defensive power na ito ay talagang nakaramdam ng takot kay Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, hindi kayang tiisin ni Caesar ang kanyang sariling espada. Hindi ko siya sinisisi, pinag-isipan ko ito sandali. Ano ang hitsura nitong Emperor Sword na negel iligtas sa mga karaniwang tao? Binitawan ni Ji Wumang ang kanyang kamay at ngumisi, anak, natatakot ka, walang paraan, huwag mong palampasin ang anumang bagay. Mamamatay tao, natatakot ako na hindi ka masyadong seryoso. Kahit na hindi lubos na naiintindihan ni Ye Fan, malamang nahulaan na niya ito. Hindi nakakagulat na nakita kong napakapayapa ni Hongmeng. Lumipat pala ang aking hipag sa isang senior mula sa Nine Tribulations Qinglong. Hindi ako, kapatid ni Yunyao, siya ang dakilang bayani. Si Xiao Wang ay hindi nang ahas na maging sakam. Nagulat si Ye Fan at hindi alam kung paano ito ginawa ni Chu Yunyao. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil si Chu Yunyao ay may kakayahan kaya siya at si Su Qingzhou ay lubos na nagtitiwala sa babaeng ito. Senyor, ano ang relasyon mo sa matandang foodie? Lolo ko iyon. Tanong ni Ye Fan. Hindi mahalaga, ito ay isang matandang kaibigan lamang. Oh, nagplano si Ye Fan na bumalik at tinanong si Chu Yun kung gusto niya ito. Nagpakita ng paghanga si Ji Wumang at sinabing, ikaw bata, nakagawa ka ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng ating mga matatanda. Nakakamangha. Kung talagang kamangha-mangha, napakaraming tao ang hindi mamamatay. Only said, buti na lang hindi napahiya, natatawa si Ye Fan sa sarili. Tumango si Ji Wumang, tama, ang pagliligtas sa ikalimang asawa ay napakalaking merito, at iniisip ko pa rin ang namatay. Talagang ibang-iba ang anak mo sa mga henyo na nakilala ko. Medyo napahiya si Ye Fan. Hindi ba natural ang lahat ng ito? Pero, ang iyong espada. Pinaikit ni Ji Wumang ang kanyang mga mata at bahagyang umiling. Nang makita ito, hindi naiwasang magtanong ni Ye Fan, Senyor, ano ang gusto mong itama, ngunit hindi mahalaga. Sa espada, tiyak na hindi ako kasing galing mo, at wala akong maituturo sa iyo. Sa totoo lang, wala pa akong nakitang mas mahusay kaysa sa iyo. Wala pa akong nakitang mas makapangyarihang eskrimador, na may mas malalim na layunin ng espada kaysa sa iyo. Seryosong sinabi ni Ji Wumang, sa aking palagay, sa limang tai, walang mas mahusay na espada kaysa sa iyo. Natigilan si Ye Fan, dahil hinaypan siya ng malakas, bakit umiling pa rin siya? Kabanata 3903. Huwag kang mag-alala, nararamdaman ko lang na ang iyong espada ay medyo ikinalulungkot. Nag-alinlangan si Ji Wumang at sinabing, hindi ko alam kung ilusyon ko ba iyon, o hindi sapat ang alam ko tungkol sa kendo. Sa aking palagay, ikaw bagamat ang Emperor Sword mo ay napakalakas na, ngunit hindi mo ginamit ng husto ang tunay na kapangyarihan nito. Ilagay natin sa ganitong paraan, sa aking opinyon, kung ang iyong espada ay nahulog lamang sa aking mga kamay ng perpekto, ito ay dapat na ang aking buong braso ay nabasag, at ako ay nasugatan ng husto. Ngunit, ito ay talagang nahulog sa aking mga kamay, at ang layunin ng espada na naipasa ay mas masama kaysa sa inaasahan ko. Sumimangot si Ye Fan. Nawala sa pag-iisip. Kung may ibang nagsabi nito, hindi ito masyadong seseryosohin ni Ye Fan. Ngunit dahil kayang kunin ni Ji Wumang ang kanyang espada, may bigat ang kanyang mga salita. Hindi kaya. Hindi ko pa talaga kilala si Wu Zuang. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon sa mabuting kapatid na ito na sama-sama sa kanya ng patayo at paalang, at anong uri ng kapangyarihan ang hindi niya natuklasan? Si Xiao Wang sa gilid ay natigilan, ito ay napakalaki, isang tao at isang espada, ang tumusok sa ikalimang asawa. Hindi mo pa ba ito nagagawa ng lubos? Sa tingin ng senior, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Ye Fan. Ikanaway ni Ji Wumang ang kanyang kamay, sinabi ko, ang kaalaman ko sa kendo ay mas mababa kaysa sa iyo, at sa limang tai, natatakot akong walang sinuman ang maaaring maging Panginoon mo. Nga pala, pumunta lang ako para makita ka. Damhin ang kapangyarihan ng unang espada ng limang tai. Oo. Nakangiting tumango si Fan, okay lang, pero gusto ko rin magpasalamat sa mga seniors, pag-iisipan ko pa yan pagbalik ko. Siyempre. Hinawakan ni Ji Wumang ang kanyang baba, biglang may naisip, at naglabas ng isang string ng mga kwintas. Ito, kunin mo. Matapos itong kunin ni Ye Fan, nalaman niyang karaniwan ang texture ng butil, ngunit puno ito ng malakas na espiritual na enerhiya ng Buddhist. Tila na pagkatapos ng mahabang panahon, na may pangmatagalang pagsasanay, siya ay may kalikasang Buddha. Ang bagay na ito ay hindi isang kayamanan, ito ay isang bagay na dala ko mula noong ako ay bata. Isa ito sa ilang mga tanda sa aking katawan. Senyor, huwag mo akong bigyan ng ganoong kabuluhang bagay, pagtanggi ni Ye Fan. Makinig ka sa akin. Ikanaway ni Ji Wumang ang kanyang kamay at sinabing, mayroon akong matandang kaibigan. Bago kita nakilala, siya ang pinakamahusay na eskrimador na nakita ko. Siyempre, sa mga tuntunin ng sword intent at cultivation, tiyak na hindi siya kasing galing mo, ngunit mula sa pananaw ng isang swordsman, maaaring matulungan kanya. Interesado si Ye Fan, at ang isang swordsman na makikilala ng Nine Tribulations Asher Dragon ay tiyak na hindi pang kalahatan. Yung senior, sino ang apelyido, at saan? Siya ba? Mapait na ngumiti si Ji Wumang, hindi ko alam kung nasaan siya, o kahit nabuhay pa siya. Ngunit kung mayroon kang pagkakataon sa hinaharap, kapag nakita mo siya, maaari mong alisin ang string ng mga kwintas.
Ang lalaking iyon ay makaluma at mahilig magpakatatag, ngunit kapag nakita niya ang butil na ito, dapat siyang seryosong magsalita ng ilang salita. Kung nakita mo siya, tawagin mo siyang matanda. Si Chin, hindi ko alam kung may nakikita ako. Old Chin. Bulong ni Ye Fan, ang matandang henerasyong ito ay talagang hindi maarok. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya ito makita kaagad, hindi na niya tinanggihan ang magiliw na alok na ito. Maraming salamat, Senyor. Haha, nalutas mo ang buhol para sa akin, oras na para magpasalamat sa iyo, pagtatapos ni Ji Wumang at tumalikod na para umalis. Nang makita ito ni Xiao Wang, nagmadali siyang nagtanong, Senyor, saan ka pupunta? Bahagyang sinabi ni Ji Wumang, ligtas ang mga bundok at ilog, tapos na ang mahalaga, kaya huwag mo akong sundan. Mula ngayon, magtatagpo tayo ng tadhana. Sumulong si Ji Wumang at nawala ng walang bakas. Nagpakita ng panghihinayang si Xiao Wang, ngunit wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, biglang nakarinig si Ye Fan ng humihikbi na tunog mula sa gilid. Paglingon ko, nakita kong si Vilaudes pala ang nakaluhod sa lupa at umiiyak. Ano bang problema mo? Tanong ni Ye Fan. Galit na pinandilatan siya ni Vilaudes, hanapin mo ang iyong sarili, ano ang ginawa mo? Saglit na natigilan si Ye Fan, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang espada ay nahati ang buong gubat ng engkanto. Not to mention the small secret realm under the lake, the whole fairy forest wasak apart. Ang engkanto na kagubatan na dating matibay sa bato ay marupok na ngayon tulad ng manipis na papel sa harap ng layunin ng espada ni Ye Fan. Mabuti na lang at dahil sa naunang pakikipaglaban sa mga multo at hayop, lahat ng mga residente dito ay lumipat na sa mga ligtas na lugar. Kung hindi, tinatayang 70% ng mga duwende ang mapapawi. Mabuti para sa mga duwende, itong fairy forest, hihilingin ko sa isang tao na tulungan kang itayo ito muli, sabi ni Ye Fan na may ngiti. Tumayo si Vilaudes sa oras na ito, namumula ang kanyang mga mata, at naglakad siya papunta kay Ye Fan. Akala ni Ye Fan ay susuntukan siya ng reyna ng duwende, ngunit sa huli. Isang mainit na yakap ang yamakap kay Ye Fan ng mahigpit. Welcome back, Ye Fan, nangingilid ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Vilaudes. Natigilan si Ye Fan sa pwesto ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, at niyakap si Vilaudes. Kinagat ni Xiao Wang ang kanyang mapupulang labi, medyo maasim ang kanyang mga mata. Nang hindi sinasadya, naisip ni Xiao Wang ang isang figure. Tito, payapa ang bahay ko. Pwede ba akong bumalik sa inyo? Umaasang tanong ni Xiao Wang. Ang mukha ni Ye Fan ay naging malungkot saglit, alam niyang darating ang problemang ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kabilis. Sister-in-law. Huminga ng malalim si Ye Fan, iniisip kung paano magsasalita. Nang makita ito, agad na naunawaan ni Xiao Wang ang isang bagay. Ang kanyang mga paa ay biglang nanlambot at siya ay bumagsak sa lupa. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, pinigilan na ni Xiao Wang ang kanyang mga luha at inabot upang pigilan siya. Tito, gusto kong mapag-isa, manahimik. Umuwi ka muna, hinihintay ka ng pamilya. Hindi komportable si Ye Fan, ngunit alam din niya na si Xiao Wang ay hindi isang maliit na babae, hindi isang bata na kailangang alagaan. Kahit na siya ay may ilang mga kakaiba at katarantiduhan, ngunit walang malakas na puso, paano siya magiging unang babaeng magsasaka ng hongmeng? Dahil kailangan ni Xiao Wang na tumahimik sandali, natural niya itong iginagalang. Bago umalis, tahimik na inilagay ni Ye Fan ang sculpture ni Jian Zi na natatakpan ng ivy sa harap ni Xiao Wang. Nang makita niya ang komportableng mukha ni Jane, hindi na napigilan ang mga luha ni Xiao Wang, ate, mag-ingat ka. Alam ni Ye Fan na walang kwenta ang magsalita ng marami, kaya tumalikod siya at umalis. Kyushu, Cloud City. Isang dampi ng umaga na kumikinang ang abot tanaw na may gintong halo. Sa mga guho, ang gusali ng punong tanggapan ng ulap, na nakaligtas sa mahabang kadiliman at nasubak ng digmaan, ay may pagmamalaki na nakatayo sa gitna ng lungsod. Tila sumisimbolo ito sa kapalaran ng sangkatauhan, matyaga pa rin at hindi sumusuko. Sa pamamagitan ng intelligence network ni Chu Yunyao at Candlelight, alam na ng lahat na ang lalaking nag-alala sa kanila, dinala ang mga babae, at sa wakas ay uuwi na. Sa apron sa bubong, hawak-hawak ni Ye Wuyu si Tuan Tuan, Ye Wangto at ang kanyang asawa, si Ye Hang at ang kanyang asawa, si Ye Wanqing, at iba pa. Feng Yaoying, Ning Zimo, Nayan Rujiao, Shu Lingshan, Bai Chenluo, Angela, Patricia Xia, Zhu Guang at Gu Qing. Ang Ten Masters, Bai Wumeng at iba pang mga Dark Masters, family at iba pang mga Titian ay mga family at iba pa. Inaabangan nito. Nag-iba-iba ang espasyo, at umikot ang isang anino ng dragon, na parang sa ilalim ng gininto ang araw sa umaga, isang gintong pinto ang nabuksan. Lumabas si Ye Fan mula sa loob at nakita ang mga mukha ng mga kapamilya at kaibigang ito. Hindi napigilan ni Xiao Ziner, Feng Qinglan at iba pang kababaihan ang kanilang tononibik at naubusan sila ng Yantian Ring. Ang mga babae ay napakadirekta, mabilis na tumakbo, niyakap ang mga kapatid na babae, tumawa at umiyak ng hindi mapigilan. Lahat ng klase ng ups and downs na matagal nang dumidiin sa puso ko ay kayang ilabas sa sandaling ito. Napahawak si Ye Fan sa kanyang lalamunan at dahan-daang naglakad patungo sa pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali ay hawakan niya ito, nahihirapan siyang nagsalita, I'm back. Nang marinig ito, kumawala si Tuan Chuan. Tuan Chuan, tumakbo at tumalon sa mga bisig ni Ye Fan. Dad. Wu.
Narinig ni Yefan ang sigaw ng kanyang anak, maasim ang kanyang ilong, at marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Sorry, kasalanan ng tatay mo, hindi kanya iiwan sa hinaharap. Hindi napigilan ni Niewuyo at Jisoo ang kanilang mga puso, lumapit sila at niyakap si Yefan. Sa malaking araw, ano ang iiyak mo? Napakurap si Yewangto at ngumiti sa tabi niya. Masyado kang magsalita. Hindi ka ba matatawa pagkatapos umiyak? Tumalikod si Ji Soksan at nagmura. Nagtawanan ang lahat, napakatagal nang naghihintay ng ganitong uri ng walang stress na saya. Matapos yakapin ni Yefan ang mga babae isa-isa, bigla niyang napagtanto na, maliban sa pagkawala ni Su Qingzhou, nawala si Chu Yunyao. Kabanata 3904 ang hinaharap. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yefan na hindi ganap na inalis ni Yelong Yuan ang kanyang kamatayan, ngunit napanatili ang isang bakas ng kanyang primordial spirit sa isang banal na Dragon Jade Talisman. Hindi mahirap buhayin, siya mismo, o hanapin si Jian Yuzo, ay dapat na magawa ito. Upang ganap na maibalik ang base ng paglilinang, natatakot ako na aabutin ito ng maraming oras. Nang makitang umiiyak si Niewuyo sa tuwa, lubos ding naunawaan ni Yefan na talagang binalak ng kanyang ina na ipagpatuloy ang frontline. Sa katunayan, para kay Yelong Yuan, maaaring hindi mahalaga ang paglinang o hindi. Matapos maranasan ang mga ups and down, matikman ang lahat ng uri ng buhay, at malutas ang buhol, natatakot ako na ang gusto ko ay kaligayahan lamang ng pamilya. Sa kabaligtaran, sina Lu at Xiao Jiang, sa mahabang ilog ng panahon na iyon, ay hindi alam kung kailan sila makakabalik. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso. Ang Human Alliance ay labis na nasasabik na malaman na ang Sword God ay bumalik. Bagaman napakaraming buhay ang namatay, nadama ng mga nakaligtas ang kahalagahan ng mundong ito. Sa kapistahan ng pagdiriwang noong gabing iyon, ang isang grupo ng mga Diyos na bumalik mula sa Juyuan ay lasing na lasing din, at ayaw gamitin ang kanilang pagtatanim upang labanan ng alak. Masyado na silang naghintay para sa pagkain na ito. Pagkaraan ng madaling araw, ang mga Diyos mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay tahimik na naghiwa-hiwalay nang hindi nagpaalam kay Yefan at sa iba pa. Hindi na nagtanong pa si Yefan tungkol sa kung saan pupunta ang mga kasamang ito na magkasamang nabuhay at namatay. Anyway, para sa kanya, hindi malaki ang dalawang mundo ng Yin at Yang, at magkikita rin sila sooner or later. Makalipas ang 2 araw, lahi ng halimaw sa Eastern Emperor Realm. Dinala ni Yefan ang kanyang pamilya sa Demon Emperor Palace. Tahimik na inilagay ang inukit na kahoy ni Jane Zizai sa hardin ng palasyo. Sina Xiao Wang at Jian Yuzo, gayon din ang isang grupo ng mga Demon Elder, ay lumahok sa seremonya para salubungin ang pagbabalik ng demonyong emperador. Si Jane Zizai ay walang kamatayan, madyay gising siya maya-maya, ngunit hindi alam ng lahat kung ito ay libu-libong taon, 10,000 taon, o mas matagal pa. Gayunpaman, hanggat nandoon pa ang angkan ng demonyo at naroon pa rin ang Eastern Emperor Realm, ang buhay na eskulturang gawa sa kahoy na ito ang magiging espiritual na simbolo ng angkan ng demonyo. Nang may lagay ang rebulto, narinig ng lahat ang tunog ng mga kampana na umaalingaw-ngaw sa East Emperor Realm. Ito ba ang Chaos Clock? Sumagot ang lahat. Ang mag-ina ni Xiao Wang, at ang mga elder ng angkan ng demonyo, lahat ay nanalangin sa Chaos Bell, umaasa na maibabalik nito ang demonyong emperador sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang Chaos Bell ay hindi nagbigay ng anumang tugon, ngunit tumigil pagkatapos mag-ring ng ilang beses. Mukhang sinasalubong lang ni Chaos Bell ang Demon Emperor sa bahay. Napabuntong hininga si Yefan nang makita niya si Jian Yuzo na umiiyak sa kalungkutan, at inabot at tinapik ang balikat nito. Bago makapagsalita si Yefan, sinabi ni Jian Yuzo, hindi mo ako kailangang aliwin, alam kong hindi patay ang ama, at hihintayin ko siyang magising. Natigilan si Yefan, pagkatapos ay tumanggaw ng nakangiti, kung may kailangan ka, pumunta ka lang. Hanapin mo ako ang iyong tiyuhin. Pinandilatan siya ni Jian Yuzo, tamad na sumagot. Sa mga sumunod na araw, lahat ng mundo at lahi ay abala sa pagpapanumbalik ng kanilang dating buhay at pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan. Ang paglilinis lamang sa larangan ng digmaan at paggamot sa mga sugatan ay isang mahabang proseso. Sa katunayan, maraming ordinaryong tao ang hindi alam kung ano ang nangyari noon. Ang alam lang nila ay may nakasalubong silang kalaban, ngunit hindi nila alam kung saan at bakit nanggaling ang kalaban, at kung ano ang sukat ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, mabilis na maglalaho ang maraming sugat, at dahan-daang ililibing ang kasaysayan. Siyempre, ang mga pangalang nagligtas sa kanila at nagligtas sa mundo ay unti-unting malilimutan, at kahit sa huli ay ipapakalat lamang sa mga alamat. Alam ni Yefan na hindi na ito mababago, ngunit hindi niya naramdaman na kailangan niyang ipaalam sa mundo kung ano ang ginawa nila at kung ano ang ginawa ng Sword God. Para sa kanya, sapat na ang makitang may kapangyarihan ang mga tao sa mundong ito na buksan ang mundo at may paniniwalang ipaglaban ang kanilang sarili. Ang Human Alliance, pagkatapos ng restructuring, ay nakamit ang pangunahing demokratikong autonomiya alinsunod sa nakaraang diskarte ni Su Qingzhou. Ang 3 absolute at 10 paggalang ay nakalaan pa rin, ngunit bilang mga supervisor lamang, hindi kasama sa pang-araw-araw na gawain. Upang matiyak ang maayos na paglipat, ilang kababaihan, kabilang sina Ning Zimo, Feng Yaoying, Nayan Ruzhou at Shu Lingshan, ay nagsilbing pangunahing pang-araw-araw na gawain. Tulad ng para sa Candlelight at Shilanyo, sila ay nagtatago sa likod ng mga eksena, gumagawa ng ilang gawaing panektik. Si Yefan ay hindi rin idle.
Ang paulit-ulit niyang iniisip ay ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na sanggol. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang mga insight sa white space at sa kapangyarihan ng oras, sa wakas ay nahawakan na niya ang pagpapagaling kay Tuan Chun. Kung tutusin, ang ugat ng sakit ni Tuan Chun ay dulot ng kaguluhan ng oras at espasyo. Ngayong mas malalim na ang pag-unawa ni Ye Fan sa oras at espasyo, pilit niyang inayos ang error sa Tuan Chun. Ang paggamot ay isinagawa sa laboratorio ni Chu Yunyao, at walang masyadong tao at walang espesyal na paghahanda. Ang prosesong ito ay talagang tumagal ng ilang minuto, hawak ni Ye Fan ang bola. Ang maliit na lalaki ay kumain ng merienda, at pagkatapos ay pumasa. Kahit ang iba ay hindi napansin ang anumang pagbabago. Ngunit pagkatapos na magtagumpay si Ye Fan, niyakap niya ang kanyang anak at umiyak. Alam mo, para sa sandaling ito, nagbayad siya ng labis na pagsisikap. Masasabing kalahati ng kanyang motibasyon ay ang lamaking malusog si Tuan Chun. Kai, hindi ko na kailangang uminom ng gamot o iniksyon sa hinaharap. Inosenteng tanong ni Tuan Chun. Masiglang tumanggaw si Ye Fan, hindi na kailangan sa hinaharap. Laking malusog si Tuan Chun at hindi na mangangailangan ng mga iniksyon at gamot. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang pag-uusap na ito, sina ni Ye Wuyu, Ye Wangto at ang kanyang asawa sa tabi niya, pati na rin sina Bai Qianluo, Gu Qing, at iba pa. Ay mga luha ng saya na hindi may tatago. Maging sina Xiao Jin, Fat Tiger at Xiao Zi at iba pang kalaro ay natuwa. Dad, kailan natin hahanapin si Mama? Biglang tanong ni Tuan Chun. Nagulat si Ye Fan, at natahimik ang lahat sa paligid niya. Sa panahong ito, natakot ang lahat na banggitin si Su Qingzhou dahil masyadong mabigat ang paksang ito. Pagkatapos ng natitirang bahagi ng kanyang buhay, ang usapin ni Su Qingzhou ay isang hindi maiiwasang buhol sa puso ng lahat. Nang may sasabihin pa sana si Ye Fan, bigla niyang napansin na isang figure ang lumapit kay Yun Cheng. Ang darating ay ang hinaharap ng eternal na 7 anak. Hindi itinago ng kinabukasan, bagkus ay sadyang ipinarating ang mensahe ng gustong makipagkita. Kumunot ang noo ni Ye Fan at sinabing, nangako siya noon ng walang hanggan, at kung makaligtas siya sa sakuna, may ipapangako siya sa kanya. Mukhang nandito siya para tuparin ang pangako niya. Ngunit nagkataon na ang kinaroroonan ni Su Qingzhou ay nasa kanilang mga kamay. Nagpakita ng ekspresyon ang mga mata ni Ye Fan, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at inabot niya at kinurot ang mukha ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, ipinangako sa iyo ni tatay, talagang babalikan ko ang aking ina. Mag-snow sa gabi, maaari kang uminom ng isang tasa ng wala. Ang isang maliit na restaurant sa Yuncheng ay isa sa mga pinakaunang restaurant na nagbukas pagkatapos ng sakuna. Sa tabi ng rehas sa ikalawang palapag, nakaitim na roba, napatingin siya sa isang makisig na lalaki na medyo malinis, may hawak na tasa ng alak, at nakikipag-usap sa lumilipad na nyebe sa labas. Bakit, interesado ka pa rin ba sa tula ng sibilisasyong ito? Umakyat si Ye Fan, umupo sa tapat ng lalaki, at nagsali ng isang baso ng alak. Sa hinaharap, ang pagkakakilanlan ng inaangkin na katawan ay nagbago, at ang hitsura ay nagbago, ngunit hindi ito mahirap makilala. Palaging nararamdaman ni Ye Fan na ang taong ito ay isang kabataang pampanitikan, at hindi niya alam kung ang ugali na ito ay nilinang ng kanyang sarili o nagmula sa kawalang hanggan. Ang bawat sibilisasyon ay may sariling mga merito. Sa mga tuntunin ng panitikan, ang iyong tansong sibilisasyon ay itinuturing na top-notch. Ngumiti si Miko at may emosyong sinabi, nagkataon lang, noong huling beses kong nakita ang Sword God, ito rin ang pinakamaganda. Kapag umuulan, snow, bulong ni Ye Fan, nagkataon lang, nandito ako. Alang-alang sa snow. Nang makitang nainom ni Ye Fan ang lahat ng kanyang inumin, gagawin niya ang inisyatiba upang tulungan siyang mapuno sa hinaharap. Naghain ng isang tasa. To be honest, this meal, this snow, I really didn't expect it. May kawalang kaya sa hinaharap. Originally, nagpunta ako sa ibang mundo para magnegosyo, at nalaman ko na ang 5 sibilisasyong ito ay nakaligtas, talagang ginulo nito ang aking itineraryo. Sumimangot si Ye Fan, hindi ba't gumagala ang mga mundo, hinahanap ang emperador. Bakit napaka-formal, parang business trip? Para sa amin, ito ay isang business trip, nakangiting sabi ng hinaharap. Ngumisi si Ye Fan, nasasabi niya ang tungkol sa pagpatay at pandarambong sa napakataas na paraan, at sila ay talagang pag-aari nila. Kung tutusin, hindi sila magkaparehong uri ng mga tao, kaya hindi nila ito maaaring pag-usapan ng magkasama. Hindi mo lang gustong makipag-inuman sa akin kapag pumunta ka dito, mahinang sabi ni Ye Fan. Ang pag-inom kasama ang Diyos ng Espada na lumikha ng mga himala ay natural na isang bagay na syempre. Napangiti ang hinaharap, syempre, hindi ko malilimutan ang mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos ng Espada. Sword God ay makatitiyak, si Miss Su ay maayos na ngayon, at ang mga side effect ng Emperor Species ay ganap na nawala. Pagkatapos ng paggaling, ang katawan ni Miss Su ay mas malakas o mahina kaysa dati, hanggat patuloy siyang nagsasanay, ang kanyang mahabang buhay ay natural na magtatagal ng mahabang panahon. Nakahinga si Ye Fan nang marinig niya ito. Nasaan siya? Mahiwagang ngumiti si Future, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ako nangako sa Sword God na sasabihin ang kinaroroonan ni Miss Su, di ba? Alam ni Ye Fan na hindi ganoon kadali, at sinabi niya, sabihin mo sa akin, ano ang gusto ni Eternal? Mukhang nagmamadali talaga si Sword God.
Ibinaba ni Future ang baso at sinabing, sa totoo lang, laging may panghihinayang sa puso ng Supremo. Oh, mayroon bang anumang mga pagsisisi na hindi mabubuo? Sabi ni Yefan bilang hindi pagsang-ayon. Ang ilang mga karanasan, maging ang kataas-taasang tao, ay mararanasan lamang ng isang beses at hindi na muling mararanasan. Kakaiba ang tunog ni Yefan, ito kaya. Ibig sabihin, pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang pagkakataon, ang babae ay maaaring mag-ayos nito, magpanggap na ito ay, at ang lalaki ay maaari lamang, Sword God, baka baluktot ang iniisip mo, nakangiting sabi ni Future. Paano mo nalaman, ano ang iniisip ko? Naghinala si Yefan, nakakabasa kaya ng isip ang lalaking ito. Base sa nalalaman ko tungkol sa inyo, karamihan sa inyo ay mag-iisip tungkol sa mga birhen. Ang hinaharap ay mukhang napakaunawa. Tumikim si Yefan, kalokohan, ang iniisip ko ay madaling pumanaw si Chao Hua, ang kanyang mukha ay madaling tumanda, at ang oras ay walang hinihintay. Tumawa ang kinabukasan at sinabi, bueno, mukhang mali ang pagkakaintindi ko. What the hell are you doing? Anong gusto mong sabihin? Malungkot na sabi ni Yefan. Sinabi ng hinaharap na may misteryosong tingin, alam ba ng Diyos na espada kung paano itinalaga ang hukom ng templong pinagmulan? Ang templo. Ang judge. Kumunot ang noo ni Yefan, bakit niya binanggit ulit? Umiling siya, paano ko malalaman? Ni hindi ko alam kung ano ang templo, at kung saan ito. Ang templong pinagmulan ay sinasabing itinayo ng Diyos ng paglikha. Pagkatapos likhain ng Diyos ang hindi mabilang na mga mundo, natuklasan niya na ang buhay ng karamihan sa mga mundo ay mauuwi sa pagkawasak dahil sa walang katapusang pagnanasa. At kung ang mga pagkawasak na ito ay kailangang kontrolin, ang buong mundo ay madadami. Sa makatuwid, ang templo ng mga pinagmulan ay lumitaw, at sa pamamagitan ng tagahatol, natupad ang mga kinakailangan ng templo. Mga panuntunan upang pamahalaan ang hindi mabilang na mga mundo. Ang sinabi ni Future, kailangang wasakin at itayo muli ang tansong sibilisasyon sa regular na batayan, na siyang mga tuntuning itinakda ng templo. Mga panuntunan. Tyranny, pagpapaalis ni Yefan. Napangiti ang kinabukasan, sa mata ng templo, hindi mabilang na mundo ang katulad ng mga puno sa kagubatan. Kung hindi mo susundin ang mga alituntunin, pag-aalaga at pagputol, sa malaot madali, ang buong kagubatan ay mawawala ng sustansya at mamamatay. Sa katunayan, ang gininto ang sibilisasyon, at ang karamihan sa mga sibilisasyong pilak, ay sumasang-ayon sa pamamaraang ito ng pamamahala. Ang ginawa ng templo ay tama o mali, at ang kataas-taasang tao ay hindi nang ahas na gumawa ng conclusion. Natawa si Yefan, sibilisasyong ginto at pilak, hindi na kailangan ng regular na pagkasira, at natural akong sumasang-ayon. Alam ko ang pagnipis ng kagubatan, ngunit hindi ko alam kung ang gawain ng templo ay para sa mga pangunahing mundo o para sa pagkamakasarili. Ang nagkibit-balikat si Future, ito, sa hinaharap, dapat magkaroon ng pagkakataon ang Sword God na alamin ang sarili niya. Ngayon, ang gusto kong sabihin ay ang paghirang at pagpili ng mga pangunahing miyembro ng templo, iyon ay, ang pinuno ng templo, ang arbiter. Itinaas ni Future ang dalawang daliri. Kadalasan dalawa lang ang paraan para maging tagahatol. Una, ang templo ay maglalabas ng mga liham ng imbitasyon sa mga powerhouse ng mga pangunahing mundo. Hanggat pumasa sila sa basic screening at assessment, maaari silang maging mga tagahatol. Ang ganitong uri ng tagahatol. Sa pangkalahatan ay ang mga pinuno ng antas ng lumikha, at ang mga kapangyarihan ng gininto ang sibilisasyon ay tumutukoy sa karamihan. Sa pagkakaalam ko, ang reyna ng Thousand Faces sa iyong mundo ay nakatanggap ng liham ng paanyaya. Ito ay nasa tansong sibilisasyon, ito ay isang pambihirang karangalan. Hindi inaasahang sinabi ni Yefan, pumayag siya. Ang kinabukasan ay umiling, tumanggi siya, ngunit hindi ito nakakaapekto, dahil ang paghirang at pagpapaalis sa tagahatol ng templo ay hindi sa pilitan. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Yung nakablangko ang mukha ng panganay na kapatid na babae ay parang hindi masyadong malakas. Ang hinaharap ay nagpatuloy, kung tungkol sa pangalawang uri, ito ay ang makapasa sa pagsusuri, na siya ring tanging paraan para sa mga practitioner sa ilalim ng lumikha upang maging isang hukom. Napangiti si Yefan, eksaminasyon. Hindi ba saring lang ang laban? Ano? Bakit, pinayagan ba ako ni Eternal na kumuha ng pagsusulit? Oo, hindi. Ang sabi ni Future, Supreme, wala akong pakialam kung maging judge ka. Kung ganoon, ano ang gusto niyang gawin ko? Lalong naguluhan si Yesale. Kung gusto mong kumuha ng pagsusulit ng adjudicator, dapat ay kandidato ka ng akademya, at dapat isa ka sa 10 upuan, natatawang sabi ni Miko. Academy. Saang akademya? Tanong ni Yefan. Sinabi ng hinaharap, ang akademya ay ang akademya. Ito ay matatagpuan sa Shenshishing kung saan matatagpuan ang templo, at ito ang lugar ng pag-aaral sa ilalim ng direktang jurisdiction ng templo. Ang dahilan kung bakit walang prefects ay dahil bago ipinanganak ang akademyang ito, wala nang ibang akademya. Naturally, hindi na kailangang gumawa ng pagkakaiba. Nakinig si Yefan, ibig mong sabihin. Ito ang unang paaralan sa buong universo. Oo, naiintindihan iyon. Tumango si Future at nagpatuloy, upang sabihin ang totoo, noong bata pa si Supreme, nag-aral siya sa akademya. Nakakalungkot na si Supreme ay hindi naging pinuno ng akademya noong panahong iyon, ngunit pangalawang upuan lamang ng akademya. Ito ay palaging isang malaking panghihinayang sa buhay ng Supremo.
Sa wakas ay narinig ito ni Yefan, at ang kanyang ekspresyon ay medyo natulala. Gusto ba ni Eternal na pumunta ako sa akademya at manalo sa unang upuan, para sa kanya? Kabanata 3906 na huwag magpaloko. Eksakto, ang hinaharap ay mukhang game time na pinagtibay. Naisip ni Yefan na medyo nakakatawa, huwag na nating pag-usapan kung ano ang 10 upuan na ito, kahit ako ang nanalo sa unang pwesto, iyon ang napanalunan ko. Ang Eternity ay makakabawi sa panghihinayang. Maaaring walang masyadong alam ang Sword God tungkol sa akademyang ito. Mga ordinaryong akademya. Yung makapasok sa akademya ay ang mga pinuno ng iba't ibang mundo. Estudyante, daw sila, pero kandidato, talaga sila para sa templo. Kahit na sa mga pangunahing gininto ang sibilisasyon, ang mga maaaring makapasok sa akademya ay mamangha. Ay pangalawa lamang sa dakilang karangalan na katayuan ng mga tao sa templo. Ito ay tiyak na dahil sa iginagalang na katayuan ng akademya, ang mga patakaran ay napakahigpit din. Kahit na ito ay ang pinakamataas, mayroon lamang isang pagkakataon, kung makaligtaan mo ito, makaligtaan mo ito. Sa kasaysayan ng akademya, ang Supreme Being ay maaari lamang pumangalawa sa oras na iyon, na hindi na mababago. Napabuntong hininga si Future, kaya, kung maipapasa mo ang papel ng referrer, lumahok dito, at panuurin ang Sword God na kunin ito. Ang pag-uuna ay isang paraan ng panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi pa nagagawa para sa isang mag-aaral ng Bronze Civilization na manalo sa unang upuan. Kinusot-kusot ni Yefan ang kanyang mga mata, ito ay mabuti para sa akin. Kumpiyansa. Hindi maiisip ni Yefan na gusto lang talaga ni Eternal na punan ng mga pagsisisi sa kanyang kabataan. Ang unang upuan ng akademya ay tiyak na may espesyal na kahulugan. Kung tutuusin, kung gusto mo siyang makapasok sa templo, kailangan mo lang sabihin na nakapasa ka sa pagtatasa, hindi na kailangang kumuha ng unang lugar. Talagang hindi inaasahan ang pagganap ng Supreme, Omniscient, at Sword God sa pagkakataong ito. Hinahangaan pa rin ng Supreme ang Sword God, kaya natural na magkaroon ng mataas na expectation para sa Sword God, sabi ng hinaharap. Ngumiti si Yefan nang hindi sumasang-ayon. Pumunta ka sa akademya para maging pinuno. Bagamat hindi ko alam kung anong gamot ang binili mo sa Long, maaari akong pumayag pansamantala. Kaya lang, hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang asawa ko. Paano ko mapapatunayan na tinupad mo ang pangako mo? Nahulaan na ito ni Future at sinabing, Sword God, basta pupunta ka sa akademya, natural na makikilala mo ang taong gusto mong makilala. Nagbago ang ekspresyon ni Yefan, ang ibig mong sabihin ay nasa akademya si Qingzhou. Dahan-daang tumayo si Mirai at naglagay ng gintong dokumento sa mesa. Ang pabalat ng dokumento ay isang misteryosong imprint ng simbolo. Ito ang pinakamataas na dokumento ng rekomendasyon. Kung pumayag si Sword God, kailangan lang niyang ipadala ang dokumentong ito sa akademya. Likas na malalaman ng mga tao sa akademya ang iyong pagkakakilanlan kapag nakita nila ang dokumento. Ang dokumentong ito ay pumapasok sa akademya, kung hindi, ito ay mabibilang. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang kinabukasan at aalis na sana. Nagmamadaling nagtanong si Yefan, kung gayon nasaan si Shen Qixing. Paano ako makakapunta sa academy? Sa pagbabalik tanaw sa hinaharap, ngumiti siya ng masama, ito. Natural, ang Diyos ng Espada ay gagawa ng paraan para sa kanyang sarili. Nang hindi naghihintay na magsalita pa si Yefan, sa hinaharap ay agad na nawala. Maya-maya, tumakbo ang waiter sa tindahan. Hihintay na magsalita pa si Yefan, sa hinaharap ay agad na nawala. Maya-maya, tumakbo ang waiter sa tindahan. Guest, nagbabayad ka ba para sa inumin na ito? Natahimik si Yefan, hindi nagbayad ang lalaking iyon. Hindi, bisita, kamukha mo talaga ang Sword God, fan ako ng Sword God, pero ang pera na dapat ibigay ay kailangan pa ring ibigay, nahihiyang ngumiti ang waiter. Napangiti si Yefan na nahihiya, pinagalitan ang hinaharap at ang walang hanggan sa kanyang puso, nag-check out at umalis. Sa sandaling umalis siya sa restaurant, biglang may nakitang misteryosong figure si Yefan sa likod niya. Medyo pamilyar siya, pero kakaiba rin. Isang biglaang paglabas ng kapangyarihan ng oras, ang Moment Eternal ay biglang ipinakita sa merkado. Ang lahat ng nakapalibot na sasakyan, pedestrian, at ilaw ay nagyelo, at lahat ay nasa static na estado. Nais kong umasa sa kapangyarihan ng oras upang makuha ang taong ito, ngunit ang taong ito ay nawala ng kontrol ng maaga. Damn! Walang pagpipilian si Yefan kundi hanapin ang kanyang hininga, magsagawa ng space jump, at mabilis na humabol. Pagkatapos lamang ng paghabol ng libu-libong milya, dumating ang boses. Tumigil ka na sa paghabol, kuya, bakit ang bangis mo? Wala akong ibig sabihin, gusto lang kitang makachat. Si Yefan ay matatag na nakatayo sa tuktok ng isang ligaw na bundok, tumitingin ng libu-libong talampakan ang layo, isa pang bundok. Ayan, may malabong anino. Ikaw talaga. Sumimangot si Yefan, ang taong ito ay isang powerhouse na, emperor-level movement, kasama ang mga lumang Diyos sa underworld noon. Hey, nagkita tayong muli, Sword God. Kinawean ng turista ang kanyang kamay, talagang hindi madaling makilala ka, kailangan mong mag-ingat upang hindi mahuli, kung hindi, ito ay magiging lubhang mapanganib. Nagtaka si Yefan, paano ka nakalabas sa Juyuan? Sabi ng turista.
Maluwag, kung iisipin mo, natural kang lalabas. Makakadaan ka rin ba sa ilog ng kaguluhan? Pero hindi makapasok at makalabas si Juyuan. Ang pamamaraan ng katawan ng iyong emperador. Ang turista, ang mga alituntunin ng Juyuan ay ang mga patakaran ng mundong ito, at nalalapat lamang sa buhay sa ilalim ng lumikha ng sibilisasyong ito. Ikaw ba ay isang nilalang? Biglang ngumuso si Ye Fan, hindi ka miyembro ng Fifth Taishang. Sa wakas nahulaan mo na, masayang sabi ng turista, kung hindi, paano ako matatawag na turista, hindi ba pumunta lang dito para bumisita? Biglang napagtanto ni Ye Fan, hindi nakakagulat na naramdaman niya na ang taong ito ay hindi katulad ng matandang Diyos. Parang naglalaro sa lahat ng oras, at walang dapat patayin. Dahil hindi ka mula sa sibilisasyong ito, bakit ka kasama ng matandang Diyos? Tanong ni Ye Fan. Ito, maiintindihan mo yan, akala ko noong una ay mananalo ang Underworld, pero hindi ko inaasahan, napangiti ang turista na nahihiya. Hindi mapigilan ni Ye Fan na mapatulala, ang bagay na ito ay direkta. Gayunpaman, mula sa pananaw ng mga bystanders, ang Yangjian ay talagang napakababa, at walang mali dito. Nakapunta na ako dito, at gusto ko lang manatili sa kaginhawahan, kaya natural na ako ay nasa medyo malakas na panig. Isang bagay ang masasabi, bagamat gumagawa ako ng mga bagay para sa matandang Diyos, higit sa lahat ito ay isang mensahe lamang at isang gawain, at hindi ko ito pinatay. Kahit sinong Panginoon sa mundo. Lord Sword God ay walang pakialam sa kontrabida, kaya hindi mo ba ako kilala tulad ko? Ang nakangiting sabi ng turista. Sinabi ni Ye Fangsan na kahit na gusto niya talagang patayin siya, malamang na magkakaroon siya ng sapat na problema. Ang galing talaga nitong tumakas. Isa ka ring emperador na nagising sa emperor species, bakit kailangan mong magpakumbaba? Ang ikanaway ni turista ang kanyang kamay, iba ito, ang mga emperador ay nahahati sa malaki at maliit, paano ako makakatakas sa pamamagitan ng pagtakas, at ikaw ay pinatay ng isang espada, paano ako magiging pantay-pantay? Hindi mo kailangang maging mahusay magsalita, sabihin ang magagandang bagay na ito, malamig na sabi ni Ye Fan, ano ang gusto mong sabihin kapag hinahanap mo ako? Pagkatapos ay naging mas seryoso ang turista at sinabing, ang nakita ng Diyos na espada ay walang hanggan. Ang kinabukasan ng 7 anak. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, paano mo nalaman? Kilala mo ba siya? Hindi diretsyong sumagot ang turista, bagkus ay tipid na nagsalita, Sword God, the old thief of eternity, napakalaki ng mga plano mo, ikaw at kapag nakikitungo sa kanya, huwag kang magpaloko. Kabanata 3907 dapat kang makinig sa ina. Oh! Interesado si Ye Fan, direktang tinawag ng turista ang Eternal na, Old Thief, at tila kilala niya talaga siya. Sabihin mo sa akin, ano ang pinaplano ni Eternity? Baka ninakawan din nito ang binhi ng emperador mo. Ang pag-agaw sa binhi ng emperador ay talagang walang pinagkaiba sa pagnanakaw ng ginto at pilak na mga kayamanan. Ito ay walang iba kundi ang pagdambong sa isang mapagkukunan. Sinabi ng turista, ang tunay na kakilakilabot na mga plot ay madalas na hindi nakikita at hindi nakikita. Halimbawa, tanong ni Ye Fan. Halimbawa, pinipiling maging resource, mismo, isang rule, at lahat ng bagay na nasa lahat ng dako, ang mga salita ng turista ay nagpaisip kay Ye Fan. Parang may naiintindihan, pero medyo nalilito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga turista ay biglang nawala ng walang bakas. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay may naalala, at nagmamadaling bumalik sa restaurant. Pagdating niya muli sa restaurant, nakita niyang nawala na ang mga gintong dokumento sa mesa. Tinanong ko yung waiter sa tabi ko, wala pa daw akong time para maglinis, at hindi pa ako gumagalaw. Malungkot na pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha, isang sulat ng rekomendasyon. Kailangan mong mandaya o magnakaw. Kung tutusin, isa siyang emperador, maaari ka bang magsalita ng kaunti tungkol sa martial arts? Hindi niya maintindihan, itong sulat ng rekomendasyon ay inihanda para sa kanya ni Eternal. Kung gusto ng turista na ilayo ito ba ay para pigilan siya sa pagpunta sa akademya, o may ibang layunin? Hindi alam ni Ye Fan kung paano makipag-ugnayan sa hinaharap, at hindi rin niya alam kung alam ng hinaharap na ninakaw ang dokumentong ito. Matapos maghintay ng ilang sandali, nang makitang hindi na bumalik ang hinaharap, umuwi rin si Ye Fan. Noong gabing iyon, nagdaos si Ye Fan ng internal family meeting kasama ang kanyang pamilya. Shen Kixing Academy. May ganoong lugar. Nagulat ang lahat. Mukhang kawili-wili ito, dapat mayroong maraming makapangyarihang tao, dapat mayroong maraming master ng ginto at pilak na sibilisasyon. Tuwang-tuwang sabi ni Xiao Ziner. Hindi ko alam kung may mga nangungunang siyentipiko at teknolohikal na materyales ng mga pangunahing sibilisasyon na nakatago doon. Si Chu Yunyao ay interesado rin. Hindi rin dapat pumasok si Sister Qingzhou doon, ikaw ba ang magiging judge? Hulaan ni Shilanyo. Marahil hindi. Kahit na talagang gisingin ni Xiaoshu ang kapangyarihan ng emperador, hindi ito sapat na pumunta sa akademya, di ba? Sabi ni Ling Yue. Weiwei, minamaliit mo rin ang kawalang hanggan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga superboss sa lahat ng mundo, at maaari silang maging kapantay ng Demon Dragon Emperor. Maaari mong gamitin ang Shenkun Promise Array para manipulahin ang oras para hayaan kaming mapabuti ang aming cultivation. Gusto talaga ng Eternal na tulungan ang Qingzhou na umunlad, malamang nakasing dali lang ng inuming tubig. Umiling si Ning Zimo at ngumiti.
Oo, para sa pagkakaroon ng eternal na dakilang emperador, ang oras at mga materyales sa paglilinang ay hindi mahalaga. Hanggat ang pangunawa ni Qingzhou ay sapat na mataas, ang 1,000 milya sa isang araw ay hindi maiiwasan. Tumango si Air. Kakaibang sinabi ni Nayan Rujao, mga kapatid, bakit parang iniisip ninyong lahat na ang eternal ay mabuti kay Qingzhou? Kung hindi, kung nakita natin na si Qingzhou ay napinsala, makikipagtulungan ba ang ating asawa at lalaban para sa pinuno ng akademya? Tumawa si Feng Yaoying. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, Yingying, huwag mong sabihin iyan, hindi pa ako nakakapagdesisyon, kung papayag ba ako o hindi. Nangako ka, hanggat hindi ito lumalabag sa moralidad at mga pangunahing prinsipyo, dapat kang sumang-ayon. Ang isang ito ay pupunta sa akademya upang mauna. Ang kahilingan ay walang nilalabag na anuman, sabi ni Feng Yaoying. Ang punto ay, siguradong nandyan si Su Qingzhou, hindi na kailangang magsinungaling sa atin si Eternal, Wang. Kaya mo ba talagang magpigil? Nag-aalalang tanong ni Salie. Natahimik si Yefan. Sa totoo lang, gusto niyang mag-teleport doon kaagad para mahanap ang kinaroroonan ni Su Qingzhou. Ngunit ang problema ay problema ang pagpunta, at problema rin ang pagbabalik. Napatingin siya sa mga pinagkakatiwalaan sa kanyang harapan, at ang kanyang kalooban ay komplikado. Brother Yefan, sa katunayan, kung dadalhin mo ang Yantian Ring, makakasama kaming lahat at magbasa bilang mga kasama. Nakita ni Du Yuner ang mga iniisip ni Yefan at nakangiting sinabi. Kalokohan, ang lugar na iyon, sa pakikinig lang dito, malalaman mo na may mga panganib sa lahat ng dako, at ang Yantian Ring ay produkto ng 5 Taste kung tutuusin. Kung aalis ka sa mundong ito, kailangan mong sabihin kung ito ay kapakipakinabang o hindi, napabuntong hininga si Yefan. Anyway, hindi natatakot ang tiyahin ko, mukhang kawili-wili ang lugar na iyon, pupunta ako kung pupunta ka. Sabi ni Xiao Ziner. Ziner, kahit gusto mong pumunta, kailangan mong makasunod. Napatulala si Xiao Waiso. Anong ibig mong sabihin, Suso, emperador din ako. Sa tingin mo, bakit hindi ako makakapunta? Hindi makapaniwalang sinabi ni Xiao Ziner, hindi ba't medyo mahirap ang aking cultivation? Kapag nabawi ko ito, maaaring masyadong masama para kay Yefan. Ang agwat sa pagitan mo at ng iyong asawa ay hindi lamang sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit sa larangan, pisikal na katawan at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Lahat ng aspeto, bumantong hininga si Feng Qinglan. Lanlan, tanga ka ba? Kung hindi ako makakapunta, hindi ka rin makakapunta. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Ito ay hindi isang maliit na init ng ulo. Kung masusunod man natin o hindi ay hindi isang bagay na maaari nating basta-basta magpasya para sa ating sarili, mahigpit na sabi ni Feng Qinglan. Oo, nakipag-usap sa amin si Yefan dahil lang sa nag-aalala siya sa amin, kung hindi, paano pa siya magdadalawang isip? Sabi ni Air. Tiningnan ni Yefan ang nag-aalalang mukha ni Xiao Ziner, at alam niyang peke ang gustong maglaro ng babae, at totoo na nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Sindi ng kandila, ano sa tingin mo? Tanong ni Yefan sa babaeng nakatayo doon at hindi nagsasalita, tumulong lang sa pagdaragdag ng tsaa at tubig. Tila medyo nagulat ang candlelight, si Yefan ang magkukusa na tanungin ang kanyang opinyon. Bagamat siya ay may malaking kapangyarihan, siya ay palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang isang katulong at may isang napakamapagpakumbaba na saloobin. Hindi sa lahat ng tao ay nananakot sa kanya, ngunit ang candlelight mismo ay gusto ang character na ito. Ang alipin ay matapang at gustong magtanong sa amo. Itanong mo, tumango si Yefan. Lumingon ang kandila sa paligid ng mga babae, kung ang mga magulang, elder, at lahat ng babae ay magmamakaawa sa master na huwag pumunta sa akademya. Papayag ba ang master? Nagkaroon ng katahimikan sa silid, at lahat ay tumingin ng diretso kay Yefan. Ngumiti si Yefan, maaari mo talagang tamaan ang punto. Umiling siya dahil kilala ko si Qingzhou. Kung nasaan siya, natural na gugustuhin kung hanapin siya. Nabigo, ngunit hindi inaasahan. Guro, dahil nakapagdesisyon ka na, bakit mag-atubiling? Oo, kapatid na Yefan, naiintindihan ka namin at sinusuportahan ka namin para mahanap si Sister Qingzhou. Kung tutusin, kung wala ang kanyang sakripisyo at dedikasyon, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Buhay, seryosong sabi ni Shilanyo. Oh, lumaki na ang pamilya natin Xiaoyo. Biro ni Wu Yechuan habang kinukurot ang mukha ni Shilanyo. Ano ba? Seryoso ba ako? Anyway, ligtas ang ikalimang asawa, kaya nating alagaan ang ating sarili, sabi ni Shilanyo. Hindi ako sigurado, hindi tayo makakasama, at paano tayo makakapunta sa Shenshishing, di ba may pangako tayo? Hindi sumuko si Chu Yunyao. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, nakumbinsi ko talaga kayo. Sa huli, parang ako lang ang nahihirapan. Ibinaba ni Yehuyo ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay nang marinig niya ito, at sinabing, Yefan, walang pakialam si nanay sa kahit ano pa, ngunit may isang bagay. Kailangan mong makinig kay nanay. Nay, ano ang problema? Kung may problema sa muling pagkabuhay ni tatay, magiging maayos ang panig ni Jian Yuzo. Hindi ang iyong ama, ito ang aking apo. Sabi ni Yehuyo. Ah, nalito si Yefan. Mahigpit na sinabi ni Yehuyo, ngayon ang ikalimang asawa ay mapayapa, at ang pangkalahatang sitwasyon ay naayos na. Ang mga manugang na ito ay matagal nang kasama mo, at hindi mo sila binigyan ng seryosong katayuan.
Kung lalayo ka pa sa pagkakataong ito. Ang lugar, ang pagbabalik ay napakalayo, gaano sila kalungkot. Pagkasabi noon, naunawaan na ng lahat ng mga babae ang ibig sabihin ng kanilang biyanan, at namula ang kanilang mga mukha. Kabanata 3,908 Hindi ko ba magagawa? Gayunpaman, ang mga salita ni Yehuyo ay talagang nagpakilos sa puso ng mga babae. Matagal na nilang inaasam-asam na magkaroon ng sarili nilang kristal sa kanilang kataypan. Sa partikular, kahit si Vilaudas ang unang nanguna, at ang mga babae ay mas inis at balisa. Nang dumating ang oras, ang mga babae ay tumingin sa mga mata ni Yefan, at tila nagkaroon sila ng berdeng ilaw. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at bumuhos ang malamig na pawis. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, sa kabayong may sampal sa mukha lahat ay gustong magkatugma. Si Rao ay si Yefan, na hindi natatakot sa asul na dragon para sa 8 kapigatian, nanginginig ang kanyang mga binti sa sandaling ito. Nay, itong paksa mo. Medyo mabilis na nagbago, hinaplos ni Yefan ang kanyang noo. Huwag mong i-divert ang topic. Tinuruan siya ni Yehuyo ng leksyon, sa pagsasalita ng malupit, walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Shen Kixing, gaano katagal bago umalis, at kung hindi ka makakabalik, sino ang nakakaalam. Hindi ka pinipigilan ng lahat dahil alam nilang hindi ka nila mapipigilan, at lahat sila ay namimiss ang Qingzhou, kaya wala silang tiwala na pupunta ka. Sa susunod, kanino ka iiyakan? Si Yefan ay tahimik, at syempre alam niya na gusto ng mga babae ang mga anak. Gayunpaman, kung wala sila sa kanilang tabi, ang mga bata ay maaaring magkulang ng pagmamahal ng ama sa mahabang panahon. Pero kung sasama ka sa mga babae, unpredictable ang future, at hindi ko alam kung magkakaroon ng krisis na mahirap lagpasan. Kung tutuusin, ang pag-uusapan ng ikalimang asawa, maaari itong maging matatag sa mahabang panahon. Mahirap magkaroon ng tahimik na oras, at ayaw niyang nahihirapan ang mga babae. Asawa, kung tutuusin, hindi mo na kailangang mag-isip ng sobra. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung gusto mo ng anak o hindi. Mahinahong sinabi ni Nyenro, ayaw magkaanak ang mga kapatid na babae, at matagal silang hindi nilalagnat, pero pinag-isipan nilang mabuti iyon. Oo, matalino ka, hindi ba natin iniisip? Inilibot ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata sa kanya. Nagtataka namang tumingin si Yefan, Lan, gusto mo rin bang magkaanak? Namula si Feng Qinglan ng tanungin, bakit? Hindi mo kaya? Napangiti si Yefan na nahihiya, medyo bastos ang tanong na ito. Huminga ng malalim si Yefan at nagdesisyon. Oo, hindi ito isang bagay na matatawag niyang mag-isa. Dahil ang mga babae ay napaka-desperado, dapat din niyang igalang ang kanilang mga pagpipilian. Pinapayagan mo ako. Maghanda, matigas na sabi ni Yefan. Ano ang ihahanda mo? Naging interesado ang Candlelight, Guru, gusto mo ba ng props? Tutulungan ka ng mga alipin na maghanap, hanggat gusto mo. Ilang sandali, ang mga tao sa silid ay tumingin kay Yefan na may kakaibang mga mata. Nakaramdam ng hiya si Yehuyo at tumalikod, hindi makayanang tumingin ng diretsyo. Binata. Buntong hininga. Gusto ni Yefan na umiyak ng walang luha, sindi ng kandila, kalokohan ang sinasabi mo. Ibig kong sabihin, muling ayusin ko ang heaven repairing technique. Ito pala ay cultivation, Candlelight was very disappointed, that's okay. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yefan, gusto niya talagang sampilan ang babaeng ito ng ilang beses, nangangati ang balat niya. Pero noong naisip ko na ang pagbomba sa kanya ay makakapagpagaan lang ng pakiramdam niya, hindi ako nakipagkasundo. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos ng espada, hindi ko nakakalimutang magtanim kahit sa panganganak, biro ni Chu Yunyao. Mapait na ngumiti si Yefan, wala bang paraan para gawin ito sa parehong paraan? Bakit hindi gawin? Sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, kung sanayin niya ang heaven replenishing technique kasama ng mga babae, tiyak na magiging mas maganda ang epekto. Bago umalis, kung mapapabuti pa ang lakas ng mga babae, mas makakapanatag. Pagkatapos gumawa ng desisyon, sinimulan kaagad ni Yefan na pagbutihin at palakasin ang heaven mending technique. Kasabay nito, iniisip din niya kung paano mahahanap si Shen Kixing at pumunta sa akademya. Si Chu Yunyao ay nabighani din sa konsepto ng malaking mundo na ito, kaya sinubukan din niyang maghanap ng mga sibilisasyon maliban sa 5 Ts. Kaya lang, sa kanyang kasalukuyang antas ng teknolohiya, hindi niya ma-survey ang buong Watay. Ngunit si Chu Yunyao ay hindi sumuko, at gumagamit ng iba't ibang paraan upang subukan. Makalipas ang isang buwan. Nakatanggap si Yefan ng mensahe mula kay Chu Yunyao at hiniling sa kanya na pumunta sa Cloud Laboratory. Pagkatapos may tayo muli, ang laboratorio ay talagang sinuspinde sa itaas ng mga ulap sa oras na ito. Inilapat ni Chu Yunyao ang anti-gravity magnetic field sa buong laboratorio, upang ang malaking eksperimentong site ay maaaring ilipat sa iba't ibang posisyon anumang oras. Tahimik na naglakad si Yefan gamit ang espada at pumunta sa entrance ng transparent glass avenue ng laboratorio. Matapos mabilis na makumpirma ang genetic lock, sunod-sunod na bumukas ang mga protection na pinto. Dumating si Yefan hanggang sa core area ng experiment, Sok-Sok Admiration. Ang protection na layer sa tuktok ng ulo ay gumagawa ng mainit na mga bituin na napakabanayad, at iba't ibang mga parang multo na linya ang makikita. Mayroong iba't ibang mga transparent na disenyo sa ilalim ng iyong mga paa, at makikita mo ang mga umaalo na ulap na napakaganda.
Xiao Yaoyao, gumastos ka ng maraming pera sa laboratorio na ito, masyadong cool, sabi ni Ye Fan. Sa laboratorio, sa oras na ito, nag-iisa si Chu Yunyao, isang babaeng nakasuot ng puting Amerikana, gaya ng laging masigasig sa pananaliksik. Huwag kang mag-alala, wala akong ginastos kahit isang sentimo sa iyong kaban, akin na ang lahat, hindi lumingon si Chu Yunyao. Tingnan mo ang sinabi mo, hindi ba akin na ang lahat? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Malamig na sumangot si Chu Yunyao, hindi nakipaglaro sa kanya, at direktang nagbukas ng holographic na imahe. Tingnan mo, ano ito? Saglit na tiningnan ni Ye Fan ang nagbabagong itim na modelo. Pwede bang? Isang wormhole? Oo, at hindi. Natigilan si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ang isang wormhole sa karaniwang kahulugan ay isang tunnel na nagkokonekta ng dalawang space-time. Ito ay tulad ng karagatan. Ang puyaw ng tubig ay nasa lahat ng dako, ngunit ito ay panandalian. Ang paglitaw ng mga wormhole ay sanhi ng pag-ikot ng mga bituin at ng interaksyon ng grabidad. Dahil sa kawalan ng katiyakan ng dalawang puwersang ito, kadalasan ay hindi ito maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Itinuro ni Chu Yunyao ang ilang data na naobserbahan sa tabi niya. Gayunpaman, sa wormhole na ito, nalaman ko sa pamamagitan ng pagsusuri na mayroong dalawang uri ng positibo at negatibong matatag na enerhiya sa loob nito. Ang pagkakaroon ng material na ito ng enerhiya ay gumagawa ng tunnel na ito na umiral sa lahat ng oras. Kung ito ay hindi gawa ng tao, kung gayon. Ito ay dapat na isang uri ng space-time na istruktura na hindi natin naiintindihan. Sumimangot si Ye Fan, at medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon, ang dalawang enerhiya na binanggit mo ay ang kapangyarihan ng kaguluhan, ang kapangyarihan ng yin at yang. Tumango si Chu Yunyao, oo, pinalawak ko ang aking pag-iisip kamakailan at idinagdag ang mga parameter ng kapangyarihan ng kaguluhan sa aking modelo ng paghahanap. Bilang resulta, nalaman kong may mga bagay talaga sa watay na hindi namin napansin. Umiiral ang mga channel ng oras at espasyo. Kung ang mga ito ay mga wormhole sa loob ng watay, walang ganoong katagal na pagbabago-bago ng enerhiya, kaya may mataas na posibilidad na sila ay konektado sa ibang oras at espasyo, o kahit sa ibang mga sibilisasyon. Biglang sinabi ni Ye Fan, tingnan mo. Halika, kung wala kang sapat na kaalaman at kontrol sa kapangyarihan ng kaguluhan, talagang hindi mo ito matutuklasan. Oo, kung kayo man ay mga magsasaka o ang aking siyentipikong pananaliksik, kung mas dalubhasan ninyo ang mundo, mas mapapalawak ninyo ang inyong mga pananaw, Chu Yunyao daw. Nagmamadaling nagtanong si Ye Fan, Xiao Yaoyao, nasaan ang daanan na ito? Kabanata 3909 na magkaroon ng oras. Natahimik sandali si Chu Yunyao, ngunit umiling, hindi ko alam. Napatulala si Ye Fan, hindi mo ba nahanap? Napabuntong hininga si Chu Yunyao, nahanap ko nga, pero ay nagpunta ang detector sa kinaroroonan nito, ngunit hindi nito maramdaman. Ang channel na ito ay parang multo, malinaw na umiiral ito, ngunit hindi ito maaaring hawakan. Gayun din, bagaman ito ay palaging umiiral, sa palagay ko ay dahil sa pagbabago ng wavelength. Ito ay gumagalaw. Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, isang flash ng liwanag ang kumislap sa kanyang isipan. Displacement, ano ang naisip mo? Nakita ni Chu Yunyao ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Xiao Yaoyao, nakilala ko ang malupit na lalaking iyon noong nakaraan, naalala mo ba? Siyempre, agad na kinilig si Chu Yunyao, ibig mong sabihin. Shenlong Temple. Tumango si Ye Fan, iniisip pa rin namin, paano napunta sa mundo natin ang lalaking mula sa ginintoang sibilisasyon, kung ang daanan ay nasa palasyo ng Shenlong, hindi ba magiging lohikal ang lahat? Ang espasyo kung saan matatagpuan ang Shenlong Palace ay napaka-espesyal, ito ay palaging ilusyon, tanging ang Qinglong tanging ang bloodline na tao ang nakakakita at nakakaramdam nito. Palagi itong gumagalaw at walang nakapirming posisyon. Ito rin ang parehong conclusion na nakita mo. Inamin ni Chu Yunyao, posible nga, hindi ko alam. Maaari ba akong pumasok sa Shenlong Palace? Kung maaari kong imbestigahan ang site, maaaring mas tumpak ito. Theoretically, posible. Sinabi ni Ye Fan, kung tutuusin, ang dalawang lalaking nakilala ko noong nakaraan ay hindi kay Shenlong. Oo. Dahil ang ginintoang lahi ay may paraan upang makapasok, kung gayon kailangan din nating magkaroon ng paraan. Agad na natuwa si Chu Yunyao, maghahanda muna ako ng ilang kagamitan, at pagkatapos ay maaari mong dalhin ito sa Shenlong Temple upang makita kung makakakuha ka muna ng ilang data. Kolektahin ito. Kapag tapos na ang paghahanda, dalhin mo ako at subukan ito. Napangiti si Ye Fan nang makita niya ang nasasabik na ekspresyon ni Chu Yunyao. Kahit ilang taon na ang lumipas, ang nakakabaliw na hitsura ng mga babaeng nahuhumaling sa siyentipikong pananaliksik ay higit na nakakaakit sa kanya. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, hinawakan ang mukha ni Chu Yunyao, at sa ilalim ng natulala na tingin ng babae, ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan. Huwag kang abala, matagal ka nang hindi umuuwi. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, noong nakaraang buwan, sinamahan ko sina Yingying, Jillian, at ang iba pa sa maraming lugar, kaya bakit hindi ka sumali? Inalis ni Chu Yunyao ang lalaki. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabi, hindi ka ba abala sa pagtatanim ng mga buto? I think they are busy enough for you, kaya hindi ako sasali. Napahiya si Ye Fan. To be honest,
If it weren't for his physical fitness already it's not bad, I really can't stand this month, polishing. Ayaw mo ng anak? Tanong ni Yefan. Kinagat ni Chu Yunyaw ang kanyang mapupulang labi at sinabing, ang pagbubuntis ay isang pag-aaksaya ng oras at naantala ang kahusayan sa trabaho. Maaari akong gumamit ng siyentipikong paraan upang maisama ang ating mga gene. Huwag kang magbiro, hindi ka ganoong uri ng babae, sabi ni Ye. Nakangiting alam ni Fan. Wala talaga akong oras, malamig na sabi ni Chu Yunyaw, hayaan mo muna silang lahat mabuntis. Nakita ni Ye Fan ang isang bakas ng pangamba sa maliwanag na mga mata ni Chu Yunyaw, at alam ito sa kanyang puso. Para kay Chu Yunyaw, ang pagbubuntis at panganganak ay isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Siya ay mahusay sa pakikitungo sa malamig na mga modelo ng data, ngunit hindi mahusay sa pagharap sa isang maliit na buhay na puno ng mga hindi alam. Bukod dito, hindi pa tuluyang naalis ang kanyang personality disorder. Bagamat unti-unti na siyang nagkakaroon ng damdamin, marami pa rin siyang pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Ang labas ng mundo ay palaging usap-usapan na si Chu Yunyaw ay talagang isang super AI robot, kaya siya ay napapaligiran ng mga maids ng Sparks, at walang maraming buhay na tao. Ang ilang mga tao ay nagsasabi rin na siya ay hindi isang carbon-based na buhay, ngunit isang miyembro ng isang purong material na sibilisasyon, tulad ni Moxon, ang dating Diyos ng mekaniko. Kaya lang walang pakialam si Chu Yunyaw kung ano ang tingin ng iba sa kanya. Ang mga henyo ay laging malungkot, ngunit hindi niya iniisip na ang kalungkutan ay maganda. May mga bagay din siyang kinakatakutan. Halimbawa, kung ang kanyang sariling anak ay namamana ng ilan sa kanyang sariling mga gene, magiging mabuting ina ka. Niyakap ni Yefan ang babae at magiliw na sinabi, I can assure you. Namumula ang mga mata ni Chu Yunyaw, alam mo ba na ang sakit sa pag-iisip ay maaaring namana? Kung ang aking mga chromosome. So ano? Direktang pinutol ni Yefan si Chu Yunyaw, malalaman ng bata, isa siyang kamangha-manghang ina. Isang ina na nagligtas sa mundo, hindi mabilang na buhay, at hindi humingi ng anumang kapalit. Malalaman ng bata na may mga magulang na nagmamahal sa kanya, isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Tama na, di ba? Saglit na tinitigan ni Chu Yunyaw ang lalaki, at isang pangungusap lang ang sinabi. Napakadiri mo. Ngumiti ng mapait si Yefan, na talagang magiging reaksyon ng babaeng ito. May pakialam ka ba kung naiinis ako o hindi? Sa bagay na ito, kailangan kong ay pantay ang mangkok ng tubig. Walang sinabi si Yefan at dumiretso sa negosyo. Dahil ang babae ay tumangging umuwi, gawin ito sa laboratorio. High-altitude experimental base, siya rin ang unang beses na maglaro ng ganito. Sa simula, mapapagod ako kay Chu Yunyaw hanggang sa susunod na araw, at, turuan, ang babaeng nagsabing siya ay kasuklam-suklam. Dahil dito, gabi pa lang, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na si Ji Soxen, na nagsasabing may hinahanap siya. Nahihiya si Yefan na sabihing abala siya sa pagsasaka, kaya kinailangan niyang mag-impake at umalis. Bagamat medyo walang kabuluhan si Chu Yunyaw, inayos pa rin niya ang ilang kagamitan at hiniling sa lalaki na dalhin ito sa kanya. Naaalala mong pumunta sa Shenlang Palace sa lalong madaling panahon, ang proseso ng operasyon, ang Spark AI system sa loob ang magsasabi sa iyo. Huwag kang mag-alala, nakangiting sang-ayon ni Yefan. Bumalik sa tahanan ni Yuncheng. Si Ye Wangto at ang kanyang asawa, si Ye Hang at ang kanyang asawa, si Ye Wanqing, at ang pamilya ni Hong Huang ay naroon lahat. Inay, ano pong nangyayari sa akin? Bakit, araw-araw kong sinasamahan ang aking manugang at nakikipagkita sa aking mga magulang, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay na seryoso. Nagkunwaring hindi nasisiyahan si Ji Soxen. Tama, noong ikaw ay nasa krisis sa baha at katapusan ng mundo, alam mo pa na magkakaroon ka ng mainit na kaldero sa amin, panganay na kapatid, lalo kang nagiging sira-sira ngayon, sabi ni Ye Hang. Diretsyong kinurot ni Ye Fan ang tenga ni Ye Hang, anong ginagawa mo, bata? Ah, masakit. Sigaw ni Ye Hang. Kuya, huwag mong aibuli ang asawa ko. Dali-dali siyang pananghinaan ng loob ni Ji Wenyo. Hindi nakaimik si Ye Fan, pagtingin sa mukha ng aking nakababatang kapatid na lalaki at babae, pakakawalan kita. Kapatid, napakalakas mo, kung hindi ko lang natapos ang banal na katawan, ang iyong mga tainga ay pinilipot mo. Bulong ni Ye Hang. Mayroon. Hindi ko pa napapansin, totoo bang santo? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Iyan ay solid, ngunit hindi na kailangang mag-shortcut sa anumang panggamot na table task, pagmamalaki ni Ye Hang. Ikalawang kapatid, maaari kang magpakitang gilas sa harap ni Ye Danqing. Sa harap ng panganay na kapatid, ano ang dapat ipakita sa pamamagitan ng paglilinang ng isang banal na katawan? Hindi nakaimik si Ye Wanqing. Little sister, nagkakamali ka, kailangan nating tingnan ito ayon sa sentido komon. Sa aking edad, napakasarap na makasama sa banal na komunyon. Seryosong sabi ni Ye Hang. Shinger, hindi dahil hindi kaya ng iyong pangalawang kapatid, ito ay dahil masyadong malakas ang mga tao sa paligid natin, tumulong din si Ji Wenyo. Niyakap ni Ye Wanqing ang kanyang mga balikat, Hoy. Pangalawang hipag, maaari mo bang ihinto ang pagpapakita ng iyong pagmamahal? Nagsasabi lang ng totoo ang pangalawang hipag mo. Di ba, kuya? Sumimangot si Ye Hang. Pinanood ni Ye Fan ang mga nakababatang kapatid na nag-aaway, at napakasaya rin niya. Ngumiti siya at tumango, Oo, Wanqing, kailangan mong magsumikap para malampasan ang iyong pangalawang kapatid. Siya lang. Malalampasan ko ito sa loob ng isang taon. Ngumuso si Ye Wansoni.
Okay, hindi kayo nahihiyang makipag-away dito sa harap ni Fanner. Walang magawang umiling si Ye Wangto at sinabing, Fanner, tinawagan kita dito ngayon para tanungin kung may oras ka kamakailan. Kabanata 3910 hindi masyadong tama. Pare, sabihin mo lang ng diretso, anong problema? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nakangiting sinabi ni Ye Wangto, ilang araw ang nakalipas, bumalik kami sa Honghuang, at tinanong ng iyong lolo kung bakit matagal ka nang hindi umuwi. Sabi namin, hahanapin mo si Qingzo, at abala ka sa pagmamaneho para sa pamilya namin. Tuwang-tuwa rin ang matanda. Kaya lang, bago pa matapos magsalita si Ye Wangto, hindi na napigilan ni Ji Seoksan. Ay, bakit ang dami mong sinasabi? Binigyan ni Jisoo ang kanyang asawa ng isang blangkong tingin at sinabing, gusto ko lang magsama-sama bilang isang pamilya bago ka umalis sa Wutai, Fanner, at lumabas para maglaro. Maglalaro. Ye Fanyi nagulat ang mukha, medyo biglaan. Oo, bagaman marami kaming nagkikita, ngunit hindi kami masyadong kumakain ng magkasama, at ang pamilya ay lumalabas kahit na mas kaunti. Kung iiwan mo ang ikalimang asawa sa pagkakataong ito, hindi namin alam kung gaano katagal bago magsama-sama ang aming pamilya. Medyo malungkot na sabi nito ni Ji Seoksan. Pinag-isipan itong mabuti ni Ye Fan, talagang matagal na siyang hindi nakasama ng pamilya ni Honghuang. Sa totoo lang, kahit na ang kanyang mga biolohikal na magulang ay sina Ye Longyuan at Ni Wuyu, natamo niya ang higit na pagmamahal ng magulang mula kina Ye Wangto at Ji Seoksan. Ang prehistoric na pamilya ay nagbigay sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pag-aari ng pamilya. Bukod dito, pinalitan niya talaga ang orihinal na Xiaohaoye sa pamamagitan ng mga patakaran ng Wutai. So in a way, anak nga siya nitong dalawa. Naging pabaya ako, dapat magkaroon ng magandang pagtitipon ng pamilya. Tumango si Ye Fan at sinabing, gusto mo bang sumama sa iyo si Lolo? Hindi na kailangan, ang iyong lolo ay tinatangkilik na ngayon ang relasyon ng pamilya sa mga anak ni Hanger. Joy! Nakangiting sinabi ni Ye Wangto, sa mata ng matanda, kahit na ang apo mo ay Diyos ng espada, hindi siya kaibig-ibig gaya ng mga apo sa tuhod na iyon. Haha, hindi nakakagulat, sinabi ko na kayong dalawa ay walang dalang manika, natigilan si Ye Fan. Ngumiti si Ji Seoksan at sinabing, Fanner, bakit hindi mo ako tinatawag na Sister Wuyo? Umiling si Ye Fan, hindi na kailangan, siya ay nasa Purple Bamboo Forest kamakailan. Nang makitang gumaling ang aking ama, wala siya sa mood na maglakad-lakad. Oh, okay lang, pag-uusapan ko yan kapag nasa baba na ako, sabi ni Ji Seoksan. Pare, saan tayo pupunta? Umaasang tanong ni Ye Wanqing. Mas mabuting hindi na pumunta sa isang lugar na medyo espesyal, sabi ni Ye Hang. Ang iyong panganay na kapatid ay umakyat sa Jiushang Temple ng Hongmeng, at bumaba sa Juyuan ng Underworld, saan ka napunta? Sabi ni Ye Wangto. Nawala din sa pag-iisip si Ye Fan, at talagang wala siyang maisip na lugar na angkop para dalhin ang kanyang pamilya upang makapagpahinga at maglaro, ngunit hindi pa siya nakapunta doon. Guro, maaari bang magrekomenda ng isa ang alipin? Sa sandaling ito, lumabas ang Candlelight mula sa kusina na may dalang ilang brewed tea. Siya nga pala, si Sister Candlelight ang namamahala sa Intelligence Network at alam ang maraming magagandang lugar, nakangiting sabi ni Ye Wanqing. Sabihin mo sa akin, huwag magrekomenda ng anumang kakaibang lugar, sinadya ni Ye Fan. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap at nagsabi, alam ng alipin ang isang mundo ng tao na tinatawag na Tianlo, na matatagpuan sa kanluran ng Kyushu, sa gilid ng alyansa ng tao. Ang tanawin ng Tianlo ay natatangi at ang populasyon ay bilyon-bilyon, ngunit dahil ang distansya ay masyadong malayo, ang teleportation array ay kumonsumo ng masyadong maraming, kaya mayroong napakakaunting pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngunit may mga mayayamang produkto at maunlad na negosyo, angkop na angkop para sa buong pamilya na maglaro at makaranas ng iba't ibang kaugalian. Masayang sinabi ni Ji Seoksan, sinabi ng Candlelight na ito ay mabuti, tiyak na hindi ito magiging masama. Pagkatapos ay pumunta sa Tianlo na ito. Ang mundo ng sangkatauhan. Gusto ko pa ring pumunta sa mundo ng mga Diyos o Diablo para maglaro, nang hihinayang sabi ni Ye Wanqing. Talagang pupunta ka, huwag kumain ng kahit ano, ang amoy ay hindi mabata, wala itong anumang kahulugan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Okay, pagkatapos ay makinig sa Sister Candlelight. Ang pamilya ang nagpasya ng itinerary. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Ye Fan na kapag ang Candlelight ay nasa inirekomendang lokasyon, ito ay medyo kakaiba. Ngunit kahit na ang isang babae ay medyo maingat, hindi ito magiging isang masamang ideya, kaya si Ye Fan ay tamad na magtanong. Matapos mabalitaan ito ng ibang mga babae, alam nila na ito ay tour ng magulang anak ng pamilyang Honghuang Ye, kaya hindi sila sumunod ng tahimik. Anyway, may kanya-kanyang mga gawain din ng mga babae na pinagkakaabalahan. Dahil sa indulhensya nitong nakaraang buwan, halos imposibleng kumonekta sa trabaho. Sa huli, ang Candlelight, ang guide, at si Guqing, bilang kasambahay, ay sumunod sa kanya. Orihinal na binalak ni Ye Fan na pumunta sa Tianlo kasama ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng teleportation array. Ito ay lumabas na ang teleportation array sa Tianlu side ay inabandona dahil hindi ito ginagamit sa buong taon. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi gamitin ang Dragon Shadow Fragmentation para direktang magbukas ng portal at pumunta sa mundong ito sa gilid ng alyansa ng tao. Pagdating pa lang nila, naintindihan na ng lahat kung bakit sinabi ng Candlelight na kakaiba ang tanawin dito.
Ang mundo ng Tianluo ay naging binubuo ng dalawang kontinente, ang itaas at ibaba, paralel sa bawat isa. At dahil sa balanse ng magnetic field, ang itaas at ibabang mga kontinente ay malayang makakalakad ng hindi nahuhulog. Ang lokasyon kung saan dumating ang grupo, nagkataon na isang maliit na isla na nasuspine sa gitna ng dalawang kontinente. Mula dito, makikita mo na lang ang tanawin ng dalawang mundo, na umaakma sa isa't isa. Ang mga gusali dito ay napakaganda at kumikinang. Bulalas ni Ye Wanqing. Isang makinang na cylindrical na gusali na matayog sa mahigit 1,000 metro ang nakatayo sa dalawang kontinente. Ang Tianluo ay mayaman sa mga kristal, at ang output ng mga kristal ay katulad ng sa ordinaryong mga bato, kaya karamihan sa kanilang mga gusali ay gawa sa mga kristal, na maganda sa pag-iilaw. Ipinakilala ng Candlelight Guru, ang dalawang pangunahing kontinente sa Tianluo ay tinatawag na Tiangong, at Yunluo. Si Tiaingong ay medyo bata, bagong binuo, at karamihan ay mga sibilyan. Ang Yunluo ay isang maagang yugto. Ang mga klasikal na aesthetics, ilang practitioner at tradisyonal na aristokrata ay nasa Yunluo. Nararamdaman ng mga alipin na kung gusto mong maranasan ang mga kaugalian ng Tianluo, mas mabuting pumunta sa tradisyonal na Yunluo continent. Nadama ni Ye Fan na ito ay makatwiran. Makinig ka sa arrangement mo, basta't masaya ang mga magulang ko at ang iba pa. Dapat gawin ng mga alipin ang kanilang makakaya, nakangiting sabi ng Candlelight. Pagkatapos ng isang araw ng pagtuklas sa hindi naa-access na natural na tanawin, nagpa siya ang pamilya na maglakad-lakad sa paligid ng lungsod. Bagamat hindi mataas ang antas ng mga monghe sa Tianluo World, malaki ang populasyon at maraming practitioner. Sa makatuwid, hindi gaanong nagulat ang pamilya ni Ye Fan sa mataong lungsod ng Yunluo. Sa pagtingin sa iba't ibang mga tindahan at nagtitinda sa lungsod, sina Ji Soxen, Ye Wanqing at Ji Wenyo ay nasa sabik. Dinala ng matandang babae ang kanyang anak at manugang sa pamimili, at agad na nagsimulang mamili. Ang babaeng ito, lahat ay mabibili at mabibili sa huli. Napakamot ng ulo si Ye Wangto at bumantong hininga. Bumili si Ye Hang ng lokal na espesyal na alak mula sa isang tindahan ng alak, at ilang tao ang nag-uusap habang umiinom. Nang dumaan sa isang wasak na lungsod, huminto siya. Little brother, anong nangyayari dito? Casual na tanong ni Ye Hang sa isang dumaan. Hindi ba't iyon ang natural na kalamidad dati, ang mga halimaw na iyon ang nagwasak nito? Ang 3,000 taong gulang na mansyon ay nawasak ng ganito, at kakaunti na lamang ang mga ulila at mga balo na natitira sa buong pamilya. Nanghihinayang ang isang matandang katabi. Nagulat si Ye Hang, may kinalaman ba ang lugar na ito? Hindi ba? Ito ay isang sakuna para sa alyansa ng buong sangkatauhan, at ikaw ay napakamangmang. Umiling-iling ang dumaan sa tabi niya. Kuya, hindi mo ba sinabi na nakikita mo ang lahat ng mundo sa krisis? So, nakita mo na ba ang mundo? Ye Hang daw. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Sa napakaraming larawan, paano ako magkakaroon ng impresyon sa kanilang lahat? Maraming nag-flash by. Sabi nga, ngunit talagang walang impresyon si Ye Fan sa mundong ito ng Tianluo. Kasabay nito, sa pagtingin sa mga guho na ito, palaging nararamdaman ni Ye Fan na may hindi tama. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.